Si Romeo ay isang nagnanais maging delinquent na umibig sa isang kontrabida na pala'y kanyang sinumpaang kaaway. Nang hindi inaasahan ay umamin ito, pumayag itong makipag-date sa kanya, ngunit kailangan nilang itago ang kanilang relasyon o kaya ipagsapalaran ang pagtataksil sa kanilang bansa. Isang umaga, dalawang magkaribal na dorm, ang Black Dogs na pinamumunuan ni Romeo at ang White Cats na pinamumunuan ni Juliet, ay naglaban sa labas ng kanilang mga dorm upang patunayan kung aling grupo ang mas nakahihigit. Sa gitna ng sagupaan, ipinahayag ni Romeo na mag-isa niyang makakalaban si Juliet, kaya umatras ang lahat para panoorin silang maglaban. Gayunpaman, nang tumanggi si Romeo na lumaban ng buong lakas, nagalit si Juliet dahil inakala nitong minamaliit siya nito, ngunit ang totoo ay nagiging mahinahon lang siya dahil mahal niya ito. Nang magsimulang uminit ang sitwasyon, dumating ang mga prefect ng mga White Cat at pinilit silang tapusin ang laban. Kalaunan, labis na nadismaya si Romeo dahil hindi niya nagawang aminin ang kanyang nararamdaman kay Juliet dahil sa digmaan sa pagitan ng kanilang mga dorm. Gayunpaman, sawa na siya rito at nagpas siyang umamin ng direkta kay Juliet. Kaagad pagkatapos nito, pinuntahan niya ang mga puting pusa upang maniktik, kung saan nakita niya si Juliet na nag-eensayo ng mabuti at kahit na medyo malakas na ito, gusto niyang maging mas malakas pa upang ang mga hanggal na tulad ni Romeo ay tumigil na sa pagmamaliit sa kanya. Nang makitang ganito siya kagalit, natakot si Romeo at pinag-isipang mabuti ang kanyang mga plano para sa pag-amin. Nang sandaling iyon, nakita niya ang ilang puting pusa na ginugulo ang tatlong batang itim na aso at mabilis na nagtago nang lumabas si Juliet upang talakayin ang isyu. Matapos mapanood si Juliet na mahusay na humawak sa sitwasyon, mas lalong nahulog ang loob ni Romeo sa kanya at hindi namamalayang umalis sa kanyang pinagtataguan. Nang makita siya ni Juliet, tinanong niya kung bakit siya naroon, ngunit sa halip na umamin, nagbigay ito ng isang mahinang dahilan at saka nagmamadaling umalis, na ikinagalit niya. Samantala, tatlong itim na aso ang nag-eespya kay Juliet, at nang matagpuan nila itong naglalakad mag-isa sa parke, agad nila itong tinambangan, kahit na natalo niya ang dalawa sa kanila. Dumating ang pangatlo at nilagyan siya ng pepper spray. Dahil dito, napigilan nila siya, at nilagyan nila ng tape ang bibig niya para hindi siya makasigaw. Nang akmang lalaruin na nila siya, biglang lumitaw si Romeo at hinawakan si Juliet palayo sa mga lalaki. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, napaatras siya sa takot dahil inakala niyang sinusubukan din siyang ipahiya nito. Bago pa man siya makapagpaliwanag, nagsimulang umiyak si Juliet at tumakbo palayo, dahilan para mapagtanto niyang hindi na siya kailanman tatanggapin ni Juliet ngayon. Nang gabing iyon, bumalik si Romeo sa kanyang dorm at sinalubong siya ng tatlong nag-aalangan, ngunit pinagalitan niya sila dahil sa pagsira sa kanyang kwento ng pag-ibig. Pagkatapos niyang magkwento, nakatanggap siya ng isang sulat mula kay Juliet na nagnanais na magkita sila sa may fountain. Pagdating niya roon, nadatnan niya si Juliet na naghihintay na may dalang dalawang espada, at tinanong siya nito kung bakit niya ito iniligtas kanina. Hindi sumagot si Romeo, kaya inakala niyang tinulungan siya nito dahil nakikita siya nitong mahina, at hindi niya nagustuhan iyon dahil itinuturing niya itong karibal. Nang magsimula siyang umiyak, nagrereklamo na hindi siya nito nilabanan ng seryoso, na pagtanto ni Romeo na sa pagtatangka niyang protektahan siya, nasaktan niya ang kanyang pride. Para makabawi sa kanyang pagkakamali, pumayag si Romeo na labanan si Juliet ng walang pagpipigil, at nagpasalamat siya rito bago inihagis. Dito ang isa sa kanyang mga espada. Ngunit nang magtagpo sila ng mga espada, biglang sinabi ng hanggal na ito na mahal niya ito, dahilan para mamula siya sa pagkalito. Inakala ni Juliet na sinusubukan siyang ilihis ng lalaki sa kanyang laro at muling nagsimulang hamampas, ngunit sumumpas si Romeo na totoo iyon at tinawag siyang hanggal dahil hindi niya agad napansin. Dahil sawa na siyang makinig sa kanya, itinulak ni Juliet si Romeo sa fountain, ngunit kalaunan ay natauhan siya at hindi inaasahang pumayag na makipag-date sa kanya. Nagsimulang umiyak si Romeo dahil inakala niyang kinasusuklaman siya nito pagkatapos ng nangyari kanina, kaya naghintay si Juliet hanggang sa matapos siya bago niya sinabi na dapat ilihim ang kanilang relasyon. Kinabukasan, habang nag-aaway sila, nagpagulong-gulong si Romeo na parang umiinom ng happy pills ng umagang iyon, at nang tangkain siyang saktan ni Juliet, nasalo niya ang baton nito at kinaladkad siya palayo. Nang malaman ni Juliet na ginawa niya iyon para makapag-isa sila ng ilang minuto, sinabi niya rito na nakakainis ang mga clingy guys. Habang naglalakad siya palayo, hinawakan ng desperadong simp ang kamay niya at sinubukang kumbansihin siyang manatili, ngunit dumating si Hatsuki na natataranta. Hinawakan niya ang mukha ni Juliet at binuhat ito para hindi maghinala si Hatsuki, ngunit ikinagalit lang iyon ni Juliet. Bilang ganti, sinipa niya ang panga nito, na nagpalipad dito ng ilang talampakan ng layo bago ito nawala ng malay. Kalaunan, sa isang locker room, pinuri si Juliet dahil siya ang unang nakatalo kay Romeo.
Pagkaalis ng mga babae, nagulat si Juliet nang matuklasan niyang nakasabit si Romeo sa bintana, kaya mabilis niyang sinubukang isara ang mga kurtina. Nagmakaawa si Romeo sa kanya na makinig at magpaliwanag na pupunta siya rito para bigyan siya ng rosaryo dahil nalaman niya na sa bansa nito, nagpapalitan ng rosaryo ang mga magkasintahan bilang patunay ng kanilang pagmamahalan. Bago pa niya ito maibigay sa kanya, sinabi ni Scott na umakyat siya sa gusali para bantayan si Juliet, at pinutol niya ito. Inakusahan niya si Romeo ng paghihiganti kay Juliet sa nangyari ng umagang iyon, at hindi ito itinanggi ni Romeo para ilihim ang katotohanan. Sa sumunod na sandali, inatake niya ito, at pareho silang bumagsak sa lupa. Mabuti na lang at nakaligtas sila sa pagkahulog, at nang magising si Romeo kalaunan, nagulat siya nang makitang nakabalik na ito sa kanyang dorm habang nakapatong ang ulo sa kondongan ni Hatsuki. Natuwa si Hatsuki nang makita siyang gising at sinabi sa kanya na ang kanilang mga kaibigan ay pumunta upang maghaiganti kay Juliet dahil sa pagtulak sa kanya sa gilid ng isang gusali. Agad na sinubukan ni Romeo na habulin sila, ngunit pinigilan siya ni Hatsuki, sinasabing hindi pa siya dapat gumagalaw. Gayunpaman, nakatakas si Romeo, naiwan siyang nakakapit sa mascot ng dorm. Di nagtagal, natagpuan ni Romeo si Juliet, ngunit sinubukan nitong tumakas, kaya hinabol niya ito. Habang sinusubukan niyang pigilan siya, napagtanto niyang tumatakbo ito dahil hinahabol siya ng isang grupo ng galit na itim na aso. Nang sinubukan niyang pigilan sila sa pangangaso ng mangkukulam, bigla siyang inatake ni Scott mula sa kung saan gamit ang isang espadang pang-estrima. Kasunod nito, muling nag-away ang itim na aso at ang puting pusa, at habang nag-aaway, aksidenteng nabasag ni Romeo ang rosaryo. Nang mapagtanto niya ang nangyari, na psycho mode siya at walang kahirap-hirap na binuhat ang isang estatwa, na sinimulan niyang yugoy na parang paniki. Nagulat sa mababang budget na Hulk, parehong nataranta at sumigaw sa kanya na ibaba ang estatwa, ngunit hindi sila pinansin ni Romeo, habang ikinalulungkot niya ang pagkawala ng rosaryo. Ang kanyang mga ginawa ay nagdala sa kanya sa problema, at pinarusahan siyang mamitis ng damo hanggang sa gumabi. Dahil sa pagkadismaya, tinangka niyang ihagis ang sirang rosaryo sa lawa. Gayunpaman, dumating si Juliet at pinigilan siya, pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na sagwan siya papunta sa gitna ng lawa. Pagdating nila doon, biglang inabot ni Juliet ang kanyang pantalon, at siya ay natuwa. Gayunpaman, sinabihan siya nito na masyadong mabilis ang kanyang paggalaw. Sinabihan siya ni Juliet na tumigil sa paggalaw, at sa sumunod na sandali, inilabas niya ang rosaryo mula sa kanyang bulsa. Nang makita ito ni Romeo, hiniling niya rito na itapon ito, nangakong ibabalik ito sa lalong madaling panahon, ngunit hindi siya pinansin ni Juliet at inutusan itong ipikit ang kanyang mga mata. Ginawa ito ni Romeo, ngunit mabilis niya itong binuksan muli nang maramdaman niyang lumapit ito sa kanya. Napaatras si Juliet dahil dito at nagreklamo na mahina siya sa pagsunod sa mga tagubilin. Sinubukan ni Romeo na ipagtanggol ang sarili, ngunit tumigil siya nang mapagtanto niyang may inilagay itong rosaryo sa kanyang leeg at hanggal na tinanong kung palihim ba siyang isang alchemist. Ipinaliwanag ni Juliet sa Gogo na ibinigay niya rito ang rosaryo na regalo ng kanyang ina. Hindi naging maayos ang pakiramdam ni Romeo na tinanggap ang regalo ng kanyang ina, at nang sabihin niya ito kay Juliet, galit na nagsimula itong magsagwan pabalik sa pampang. Sa pagtatangkang pigilan siya at pag-usapan ang mga bagay-bagay, nahulog si Romeo sa tubig. Sa halip na tulungan siya, sinabihan siya ni Juliet na isipin ang kanyang nagawang mali at nagsagwan palayo, hindi pinansin ang kanyang paghingi ng tulong. Nang sumunod na linggo, nagbihis si Juliet bilang isang lalaking estudyante ng itim na aso dahil nagmakaawa si Romeo sa kanya para makapagtambay sila ng hindi pumupukaw ng hinala ng mga tao. Paglabas nila ng campus, nilapitan sila ng iba pang mga estudyante ng itim na aso na gustong malaman kung sino si Juliet. Inaangkin ni Romeo na pinsan niya ito na si Julio, at agad siyang nagselos nang makita niyang may gusto na ang grupo sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi niya sila maalis, at sumama ang mga ito sa date niya kay Juliet, na lalong nagpolala sa kanya. Sinubukan niyang ilayo sila kay Juliet sa pamamagitan ng pagbabante sa kanila, ngunit dahil doon ay sinaktan siya ng ilang miyembro ng grupo. Sinundan ng grupo sina Romeo at Juliet sa isang restaurant sa tabing dagat na matagal na niyang gustong isama si Juliet. Gayunpaman, hindi sila pinayagang makapasok dahil puno na ang buong lugar, kaya nagpasya silang pumunta na lang sa isang ramen shop, hindi nila namalayan na may nakatingin pala sa kanila. Sa kainan ng ramen, aksidenteng natamba ni Juliet ang kanyang mangkok, at natapon ang laman nito sa kanyang kondongan. Agad na sinubukan ni Romeo na tumulong, ngunit dahil wala siya sa tamang pag-iisip, sinubukan niyang ibaba ang pantalon nito at nasuntok siya, na ikinalimutan na nila ang pangyayari. Bumisita ang grupo sa isang amusement park, at hinailan ni Romeo si Juliet papasok sa isang haunted house para mag-isa.
Sa kasamaang palad, natakot ang babae, kaya sinuntok niya ang zombie sa loob nito bago lumabas na parang Barry ang pangalan niya. Mabilis siyang hinabol ni Romeo, at nang hindi niya ito matagpuan, inakala niyang nakabalik na ito sa paaralan. Dahil sa lungkot, naupo siya sa tabi ng dagat, ngunit sinipa siya ni Maru sa dagat, isa sa mga lalaking umatake kay Juliet noong isang araw. Nang tangkain ni Romeo na umangat para huminga, itinulak siya ni Maru pailalim, ayaw tumigil hanggat hindi sinasabi ni Juliet na tumigil. Dahil sa inis sa panghihimasok nito, sinubukan niyang tusukin ang mga mata nito na para bang siya si Jerry at si Tom, ngunit madali siyang napahiga ni Juliet sa likod nito. Pagkatapos ay binalaan siya, nito na huwag nang maghagis ng tao sa tubig. Kalaunan, pumunta sila ni Romeo sa kampana, kung saan nagpasalamat ito sa pagliligtas sa kanya at tinanong kung hindi ba ito natuwa sa nangyari sa kanilang date. Sinabi sa kanya ni Juliet na iyon ang pinakamasayang karanasan niya at sinabing hindi na siya makapaghintay para sa kanilang susunod na date na siyang ikinatuwa niya. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, dumating si Scott at kinailangan nilang magpanggap na nag-aaway na naman sila. Pagkalipas ng ilang linggo, hiniling ni Romeo kay Juliet na panatilihing bukas ang kanyang schedule upang maipagdiwang nila ang kanilang isang buwang anibersaryo. Pinag-uusapan pa rin nila ang mga detalye nang hinanap sila ni Scott at Hisuki, kaya nagkunwari silang nag-aaway. Kalaunan, tinanong nila ang dalawa kung ano ang kailangan nila at isiniwalat nila na ang prinsesa ng prinsipalidad ng kanluran ay bumalik na sa paaralan. Ang pangalan niya ay Char, at binansagan siyang prinsesang pagod dahil sa kanyang pag-uugali, kaya walang gustong maging masama sa kanya. Nagtipon ng mga puting pusa upang bigyan siya ng maharlikang pagsalubong at naghiyawan habang naglalakad siya sa pulang carpet na kanilang inihanda. Bigla siyang huminto sa harap ni Scott at hiniling na magbiro ito, sinasabing kung hindi ito biro na kapantay ni Kevin Hart, sasampalin niya ito. Gayunpaman, bago pa man siya makaisip ng isa, sinampal na niya ito, at nang tanungin niya kung bakit, sinabi niyang ang buhay nito ay isa ng masamang biro. Bago pa man niya ito mapasama ng loob, lumapit si Juliet upang salubungin siya, at nagpasalamat si Char sa mainit nitong pagtanggap sa pamamagitan ng paghila sa kanyang buhok. Nagreklamo si Juliet tungkol sa ganitong pag-uugali at nakatanggap din ng taos-pusong paghingi ng tawad bago ibinaling ni Char ang kanyang atensyon sa mga estudyanteng itim ang aso. Habang nagkakatipon doon, parang isang spoiled brat, nagreklamo siya tungkol sa hindi nila pagsali sa mga puting pusa upang salubungin siya, at bastos na ipinaalala sa kanya ni Romeo na hindi sila obligado. Natawa si Char sa pagsuwi nito at tiniyak sa kanya na maaari niya itong utusan kung gugustuhin niya. Dahil sa inis, tinangka siyang atakihin ni Romeo, ngunit bago pa man siya makatama ng suntok, sinabi ni Char sa kanya na alam niyang nakikipag-date ito kay Juliet. Dahil walang nakatayo malapit sa kanila, siya lang ang nakarinig sa sinabi nito, kaya mabilis niya itong sinubukang itanggi. Gayunpaman, inilabas ni Char ang isang larawan nila ni Juliet na magkasama, at ang hanggal ay bumagsak sa lupa sa gulat. Inakala ng mga nakamasid na siya ay natamba ng kapangyarihan ng mga melon at nagsimulang magbulungan tungkol sa kanya bilang isang mahinang tao. Pagkatapos ay nangako si Char kay Romeo na itatago niya ang kanilang lihim kung papayag itong maging alipin niya, kaya nilunok niya ang kanyang pagmamataas at sumang-ayon sa kanyang mga kondisyon. Kasunod nito, hiniling niya rito na masahihin siya, at habang ginagawa nito ang mapanghiyang gawaing ito, napansin niya si Juliet na tinitingnan siya ng kakaiba at napagtanto niyang naloko siya. Sa sumunod na sandali, inatake siya ni Hisuki, sinusubukang sampelan siyang bumalik sa kanyang katinoan. Naniniwala siya at ang iba pang mga itim na aso na ang biglaang pagbabago nito ay may kinalaman sa katotohanang mas gusto niya ang mga melon kaysa sa mga peach. Kalaunan, lumipat sina Char at Romeo sa isang hindi gaanong mataong lugar, at sinabihan niya itong kailangan niyang tumakbo tuwing hihipan niya ang kanyang sipol. Gusto sanang tumanggi ni Romeo, ngunit nagbanta ang babae na ikakalat ang mga larawan sa buong paaralan kung gagawin niya, kaya lumuhad siya at nagmakaawa na huwag itong gawin. Tinapakan ni Char ang ulo nito at sinabihan siyang huwag. Siyang suwayan dahil ang pinakamahirap na magdusa ay si Juliet. Habang pabalik na siya sa kanyang dorm, nilapitan siya ni Juliet at tinanong kung mas gusto niya ang mga babaeng may mas malalaking lote, dahil napagtanto niyang nakakaramdam ito ng kawalan ng kapanatagan. Sinubukan niyang tiyakin dito na hindi niya tipo si Char, ngunit pinili ni Char na huwag nang magreklamo. Dahil wala nang magagawa, nagmakaawa siya kay Juliet na hintayin siya at dali-daling umalis para asikasuhin ang kanyang bagong amo. Pinapaarte niya itong parang isang pony at dinadala sa paligid ng paaralan para mapahiya siya. Habang pinagmamasdan siya ng mga itim na aso ng may pagkadismaya, iminungkahi ni Maru na patayin siya dahil nagdulot siya ng kahihiyan sa kanila, at pumayag sila. Sa buong araw, tinawag ni Char si Romeo sa bawat pagkakataon, kaya imposibleng makausap niya si Juliet. Kinagabihan, bumalik siyang walang damit.
Isang USA ang dumahigit sa kanyang tagiliran, at napaisip si Juliet kung may laro ba siyang pangkaligtasan sa labas. Tiniyak sa kanya ni Romeo na ayos lang siya, ngunit sinabi niyang hindi niya masabi ang mga detalye ng nangyayari. Nagpa siya si Juliet na magtiwala sa kanya, hinahangad ni Romeo ang swerte at lumayo na muling tumunog ang sipol ni Char. Muling inasikaso ni Romeo ang prinsesa, ngunit nagpa siya siyang maghanap ng paraan para i-blackmail ito. Pagbalik niya sa kanyang dorm ng gabing iyon, natuklasan niyang pinalayas na siya. Sinabihan siya ni Maro na magpasalamat kay Vesuki dahil si Vesuki ang dahilan kung bakit hindi siya papunta sa Heaven's Gate dahil wala silang ibinigay na lugar para ipagtanggol ang sarili. Tinanggap ni Romeo ang kanyang pagpapatapon mula sa dorm ng mga itim na aso. Sa mga sumunod na araw, ginawa ni Romeo ang lahat ng gusto ni Char, ngunit sa ikatlong araw, palihim siyang pumasok sa kwarto nito upang maghanap ng material para sa blackmail. Gayunpaman, bumalik ang dalaga ng sandaling iyon dahil sa hinala na naroon siya, kaya napilitan siyang magtago. Matapos suriin ang buong silid at walang makitang senyales ng kanyang pagkatao, napaisip si Char kung mali ba ang kanyang nakuhang impormasyon. Bigla niyang naalala na may nagbukas sa nakatagong kompartimento sa likod ng kanyang salamin. Laking gulat niya nang makitang naroon si Romeo kasama ang lahat ng mga larawan ni Juliet na kinunan niya simula pa noong bata pa sila. Pinuri ni Romeo ang prinsesa sa kanyang debo bilang isang world-class stalker at inakusahan ito ng pagtatangkang paghiwalayin ito kay Juliet dahil nagseselos ito. Sa galit, sinubukan ni Char na atakihin si Romeo, at nang hindi ito gumana, itinulak niya ito sa pader at sumigaw sa harap nito, sinasabing hindi nito kailanman maiintindihan ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, napaiyak siya ng sumunod na sandali at nagmakaawa kay Juliet na huwag sabihin kay Romeo ang tungkol sa kanyang natuklasan. Bago pa man makapagsalita si Romeo, narinig nila ang boses ni Juliet sa labas ng silid, at agad na natarante si Char dahil ang ebidensya ng kanyang pagkahumaling ay nasa lahat ng dako. Nang makita ito, hiniling ni Romeo sa kanya na pakalmayan ang kanyang mga pitchel at sinabihan siyang pigilan muna si Juliet ng kaunti. Ginawa ito ni Char, ngunit mahina ang kanyang nojutsu sa pagsasalita, kaya pumasok si Juliet di nagtagal. Mabuti na lang at natanggal na ni Romeo ang lahat ng litrato at bumalik sa nakatagong cabinet. Habang sinisimulan niyang suklayin ang kanyang buhok, nag-usap sila ni Char ng kaunti, ngunit kalaunan ay naging seryoso na si Char. Inamin niya na hindi siya bumalik ng maaga sa paaralan dahil natatakot siyang baka ayaw siyang kausapin ni Juliet. Nangako si Juliet na kahit anong mangyari, hindi niya siya guguluhin dahil mag-best friend sila. Pinagaan ng mga salita ni Char ang loob niya, at pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Juliet para asikasuhin ang isang bagay, kaya pinalabas ni Char si Romeo. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya kung bakit siya tinulungan nito, at sinabi nitong kailangan niya ng maipamba-blackmail sa kanya. Nang gabing iyon, nagkita sina Romeo at Juliet sa tabi ng lawa upang ipagdiwang ang kanilang anibersaryo, at nakita ni Romeo na inayos ni Juliet ang sirang rosaryo. Ipinaliwanag niya na hindi niya matiis na itapon ang isang bagay na binili nito para sa kanya, at nagsimulang umiyak si Romeo na parang tanga. Malapit, pinagmasdan ni Char ang mga magkasintahan at inisip kung ano ang nakikita ni Juliet sa isang taong katulad ni Romeo. Pagkalipas ng ilang linggo, nagdaos ang mga itim na aso ng isang compulsory reading bootcamp. At dahil hindi marunong lumangoy si Romeo, hinikayat niya si Juliet na sumama sa kanya na nakadamit bilang Romeo. Nang sumali si Mario sa kanilang mesa, sinubukan siyang paalisin ni Romeo, sinasabing ang kanyang presensya ang dahilan kung bakit naging isa na lang ang mga hanggal sa silid. Siyempre, pumalakpak si Mario pabalik, at nang malapit na nilang simulan ang isang paligsahan sa pag-iiho, pumasok si Hatsuki na may dalang megaphone at inutusan ang lahat na parang isang drill surgeon. Hindi pa nakikita ni Juliet ang ganitong panig niya noon, kaya ipinaliwanag ni Romeo na palaging ganoon si Hatsuki tuwing oras na para magbasa. Di nagtagal pagkatapos ng kanyang paliwanag, nagbigay si Hatsuki ng mga tanong sa pagsasanay at nakatulog si Romeo pagkatapos basahin ang una. Nang makita ito, ginising siya ni Hatsuki at pinilit na manatiling gising sa pamamagitan ng paglalagay ng mga patpat sa buong mukha nito. Kinagabihan, matapos tulungan ni Romeo si Juliet na palihim na bumalik sa dorm nito gamit ang imburnal, lumapit si Hatsuki sa kanya at nagsimulang magkwento ng masigla tungkol sa naging resulta ng sesyon ng pag-aaral. Kahit papaano, nalipat ang usapan sa mga nakaraang kilos nito, at inamin niyang nag-aalala siyang may itinatago itong mga lihim sa kanya. Natarante si Romeo, ngunit sumumpa siyang hindi, kaya nangako si Hatsuki na palagi niyang magiging kakampi kahit anong mangyari. Di nagtagal pagkaalis niya, biglang sumulpot si Char mula sa kung saan at sinakal siya, sinasabing isa siyang hanggal dahil dinala niya si Juliet sa teritoryo ng kaaway.
Pagkatapos ay sinipa niya siya pababa sa lupa at nangakong isasama siyang mag-skydiving nang walang parachute sa susunod na gawin niya ulit ang katulad nito. Tiniyak sa kanya ni Romeo na hindi na ito mauulit, ngunit bigla niyang napagtanto na ang tanging dahilan kung bakit niya alam na naroon si Juliet sa dorm nito ay dahil minamanmanan niya sila. Nang magsimula itong magreklamo, sinabihan niya itong tumahimik at inakusahan siya ng pagtataksil kay Juliet kasama si Hatsuki. Tiniyak sa kanya ni Romeo na wala siyang ganoong relasyon kay Hatsuki, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Char. Sinabi niya na kung tunay niyang kaibigan si Hatsuki, hindi niya itatago ang relasyon niya kay Juliet mula rito, ngunit iginiit ni Romeo na ayos lang sa mga kaibigan na itago ang kanilang mga sikreto. Nang mapagtanto ni Char na wala siyang angkop na paraan para makabawi, tumalon si Char sa imbornal upang makabalik siya sa kanyang dorm. Nakatayo roon si Romeo, iniisip kung sasabihin ba niya kay Hatsuki ang tungkol sa relasyon nito. Tungkol kay Hatsuki, nasa library siya ng dorm at naghahanda ng mga tanong para sa susunod na araw nang pumasok si Maro. Alam daw niyang nagtayo ito ng study camp dahil sa gago na si Romeo at tinanong niya kung ano ang espesyal sa kanya. Para masagot ang tanong niya, binalikan ni Hatsuki ang mga alaala, ipinaliwanag kung paano siya nilapitan ni Romeo noong bata pa sila dahil natuklasan niyang si Maro ang bagong Einstein. Kinulit niya ito hanggang sa pumayag itong tulungan siya, at nang makapasa siya sa pagsusulit, idineklara niya itong kaibigan. Pagkatapos, napansin siya ng mga taong hindi nakapansin sa kanya, at iyon ang naging isa sa maraming dahilan kung bakit niya naramdamang obligado siyang laging tulungan si Romeo. Sinabi sa kanya ni Maro na ang tinatawag niyang obligasyon ay nagpapahiwatig ng desperasyon, ngunit sumagot siya na hindi niya malalaman kung ano ang katapatan kahit na ipahamak pa siya nito. Umalis si Maro, at laking gulat ni Hatsuki nang pumasok si Romeo matapos makinig sa kanilang usapan. Agad na nahiya si Hatsuki sa sinabi nito, ngunit tila hindi napansin ni Romeo at hindi niya ito tinanong kung bakit pa niya ito ginagawa para sa kanya, gayong masyado itong matino para intindihin ito. Inamin ni Hatsuki na may gusto siya sa kanya, na tunay niyang ikinagulat. Gayunpaman, ang kanyang pagkagulat ay natabunan ng guilt na nararamdaman niya sa paglilihim ng kanilang relasyon, kaya tinanggihan niya ang pag-amin nito at isiniwalat na nakikipag-date siya kay Juliet. Pagkasabi niya noon, sinubukan ni Hatsuki na ipaalam ito sa buong dorm, kaya tinakpan niya ang loudspeaker nito para pigilan siya. Pagkatapos niyang bumitaw, inamin ni Hatsuki na ganoon ang reaksyon nito dahil nabigla siya. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na sang-ayon siya sa desisyon nito, at gusto niyang gumawa ito ng supuko dahil sa pagtataksil sa mga itim na aso, nang banggitin niya na pinugutan pa nga niya ito ng ulo para maibsan ang kanyang pagdurusa. Natakot si Bro at tumakbo palayo. Agad na hinabol ni Hatsuki, at habang tumatakbo sila sa mga pasilyo, lumabas ang mga kaibigan ni Maro mula sa kanilang mga silid upang siyasatin ang ingay. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Hatsuki na saksakin si Romeo, ngunit nakaiwas ito at tumalon palabas ng bintana. Nang sandaling iyon, lumabas si Maro mula sa kanyang silid, at nang makita niyang wala ng thread count sa katawan ng kanyang mga kaibigan, bumalik siya sa loob at isinara ang pinto. Samantala, nagkataong sumilip si Juliet sa bintana at nakita ang kanyang kasama na hinahabol ng isang Hatsuki na may hawak na espada, kaya agad niya silang hinabol. Nang maabutin niya si Romeo, nagpapahinga ito sa isang puno, kaya tinanong niya kung ano ang ginawa nito na ikinainis ni Hatsuki. Ipinaliwanag ni Romeo na nawala ang kanyang gana nang malaman niya ang kanilang relasyon, kaya tinanong ni Juliet kung paano niya ito maaayos, bago pa man siya makasagot. Dumating si Hatsuki at sinubukang atakihin muli si Romeo, kaya naiwasan niya ang atake. Gayunpaman, binangga niya si Juliet, na nag-iwan sa kanila sa isang posisyon na halos walang natitirang imahinasyon. Nang makita ito, ang berdeng mata na halimaw ni Hatsuki ang pumalit, at sinubukan niya silang atakihin dahil sa pagpapasikat ng kanilang relasyon sa kanyang harapan. Sa sandaling iyon, dumating si Char at pinigilan ang pag-atake ni Hatsuki. Pagkatapos ay kinwestiyon ni Juliet ang presensya ng kanyang kaibigan doon, kaya sinabi ni Char na sinundan niya ito para matiyak na ligtas ito. Gayunpaman, isiniwalat niya na matagal na niyang alam ang tungkol sa kanilang relasyon, at sinabi iyon dahil sa bagong balita. Ipapadala niya si Romeo sa kabilang buhay. Nang marinig ito, sinunggaban ni Romeo si Juliet at tumakas, ngunit nang marating nila ang gilid ng bangin, iminungkahi ni Juliet na pag-usapan nila ang mga bagay-bagay sa mga batang babae. Sa sumunod na sandali, dumating ang mga batang babae, kaya sinunod ni Romeo ang mungkahi ni Juliet at sinubukang pag-usapan ang mga bagay-bagay. Tumanggi si Hatsuki na makinig at muling sumugod sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Romeo at tinamaan ng suntok sa ulo. Mabuti na lang at peke ang espada at bahagya lang. Siyang nasugatan dahil sa puwersang idinulot ni Hatsuki. Sinabi niya rito na gusto pa rin niya silang maging magkaibigan, at napaiyak si Hatsuki.
Nang sandaling iyon, nadulas at nahulog si Juliet sa bangin, kaya tumalon si Romeo kasunod niya. Gayunpaman, hindi marunong lumangoy ang Hangul, kaya tumalon sina Char at Hatsuki para iligtas sila. Nang makaahon na sila sa tubig, sinimulang pag-alitan ni Hatsuki si Romeo dahil sa pagsasapanganib ng kanyang buhay. Humingi ng tawad si Romeo ngunit sinabing ginawa niya iyon dahil iniisip lamang niya ang tungkol sa kanyang sarili. Nang marinig ang kanyang pag-amin, napagtanto ni Hatsuki kung gaano kasama si Romeo para kay Juliet at nagsimulang umiyak dahil alam niyang hindi ito kailanman magiging kanya. Kinabukasan, umakto si Hatsuki na parang hindi nangyari ang mga pangyayari noong nakaraang gabi, kaya naman nakahinga ng maluwag si Romeo. Maya-maya, habang nagsasanay ang mga Black Dog para sa paparating na sports festival, dinala ni Romeo si Juliet sa bodega at laking gulat niya. Hindi ito para makarating sa second base, kundi para magmakaawa na ay goal siya ng bento. Medyo nakahinga ng maluwag, nangako siyang magdadala ng isa kinabukasan, at natuwa si Romeo. Gayunpaman, wala siyang ideya na ang husay ni Juliet sa pagluluto ay kasing wala ng buhok ni Saijem. Habang sinusubukan niyang gamitin ang kanyang mahika sa kusina, sumugod ang kusinero ng dorm upang matiyak na hindi niya sinusubukang sirain ang kusina. Sa sandaling iyon, tumunog ang oven, hudyat na handa na ang cookies ni Juliet, ngunit sa pagkadismaya ni Juliet, ang mga ito ay perpektong replika ng uling. Sinubukan ng kusinero na pasayahin siya, ngunit napansin niyang nasunog ang kaldero na inilagay ni Juliet sa kalan. Sumunod, sumiklab ang kaway ng kusinero dahil naiwan ng batang babae ang isang kutsara sa pinggan na nilagyan niya nito. Sa huli, lahat ng pagkaing niluto niya ay hindi na makain, at nalungkot siya nang maalala kung gaano kasabik si Romeo na matikman ang kanyang niluto. Kalaunan ng araw na iyon, nakilala niya si Romeo sa kwadra, at nakakagulat na may dala itong mahusay na inihandang bento. Nang purihin siya ng humanga na si Romeo, napansin niya na hindi nakikinig si Juliet sa kanyang sigasig, nakakaiba para sa kanya. Gayunpaman, nang sabihin nitong pakakainin niya ito, isinantabi niya ang kanyang mga iniisip dahil mas nangingibabaw ang kanyang pagnanais na tikman ang luto nito. Pinaikit niya ang kanyang mga mata upang malasahan ang lasa, ngunit ang natanggap niya ay isang subo ng sapatos ni Char. Dahil sa inis, pinagalitan niya ang mapanghimasok na prinsesa at tinanong kung bakit nito ginawa iyon. Sinabi ni Char na iyon ay dahil hindi niya ito matikman bago pa man siya matikman ang luto ni Juliet at sa kanya ininom ang bento habang tumatakbo palabas ng kwadra. Agad siyang hinabol ni Romeo, ngunit ang babae ay nasa panahon ni Robin Hood at umakyat sa puno para makatakas sa kanya. Gayunpaman, nang tangkain niyang tumalon sa susunod na puno, nasabit ang kanyang damit sa isang sanga at nabitawan niya ang bento. Lumipad ng malayo ang kahon at lumapag kay Scott, na nasa kalagitnaan ng pagsasanay upang basagin ang world record ni Usain Bolt, habang sinusubukan nitong alamin kung saan ito nanggaling. Tumakbo si Juliet papunta sa kanya at humingi ng tawad, sinasabing kanya iyon. Sa hindi malamang dahilan, inakala ng Hangul na ito na inihanda niya ito para sa kanya. Nang imungkahi niya na kainin nila ito ng sabay, dumating si Romeo at sinipa siya bago muling kinuha ang kanyang bento. Agad na tumayo si Scott at hinamon si Romeo na ipaglaban ang bento, hindi pinansin si Juliet na sinubukang pigilan siya. Habang nag-aaway, muling lumipad ang bento, at sa pagkakataong ito ay lumapag ito sa kulungan ng baboy ng paaralan. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga baboy sa pagkain, na nag-iwan sa dalawang batang lalaki na malungkot sa magkaibang dahilan. Matapos marinig ang panaghoy ni Scott, hinayla siya ni Char palayo, sinabing gagawin niya itong laruan para sa araw na iyon. Samantala, patuloy na humingi ng tawad si Romeo kay Juliet dahil hinayaan niyang kainin ng mga baboy ang pagkaing niluto niya para sa kanya. Gayunpaman, biglang sinabi ni Juliet na hindi pala siya ang naghanda ng bento, at hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkatanga dahil inaway niya si Scott para dito. Pagkatapos ay inilabas niya ang mga nasunog na cookies at sinabihan siyang pwede niya itong kainin kung gusto talaga niyang kainin ang isang bagay na niluto niya. Masayang tinanggap ito ni Romeo, sinabing wala siyang pakialam kung nasunog ang mga ito, ngunit pagkatapos niyang makagat, napagtanto niyang wala na siyang kinabukasan sa industriya ng pagkain. Sa halip na sabihin ito sa kanya, sumumpa siyang masarap ang mga ito, ngunit hindi tanga si Juliet, at itinago niya ito dahil sa pagsisinungaling sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Romeo kung bakit hindi niya nabanggit na wala siyang silbi sa kusina, at inamin niya na iyon ay dahil ayaw niyang makita siya nito bilang isang bagay na hindi perpekto. Tiniyak sa kanya ni Romeo na hindi niya siya kailanman iisipin na mababa at hinikayat siyang maging siya sa tuwing magkasama sila. Pagkatapos ng klase, pinanood ni Romeo ang iba pang mga kalahok sa pagsasanay para sa sports festival at nakipagtalo kay Maro. Sinabi ni Maro na ayaw niyang sumali siya sa anumang kaganapan. Dahil natalo sila niya noong nakaraang taon, pinanood sila ni Hesuki.
Nilapitan siya ng mga kaklase niya, tinutokso dahil sa pagsisinungaling niya kay Romeo. Sinubukan itong itanggi ni Hesuki, ngunit alam ng mga ito ang totoo at pinayuhan siyang sikapin ang pinakamahalagang posisyon bilang manlalaro, ayon sa kanila. Ang posisyon ay isang malaking sumpa, at kung ang mananalo ay sasayaw kasama ang isang taong gusto nila sa after party, sila ay magiging magkasintahan. Nagduda si Hesuki, kaya't pinilit siya ng mga babae sa pamamagitan ng pagtatanong kay Romeo kung sasayaw ba siya kung manalo ito sa posisyon, at pumayag naman siya. Nang sumunod na linggo, nakahiga si Romeo sa bubong at hinihiling na matapos na ang sports festival nang marinig niya ang mga puting pusa na kumakanta ng isang nakakahiyang kanta tungkol sa mga itim na aso, kaya inatake niya si Scott, na nangunguna sa grupo. Habang nagtatalo sila, sinubukan ni Romeo na suntukin si Scott, ngunit ang kanyang kamao ay nasalo ng isang baliw na blonde na nagngangalang Somali na pumuri sa lakas ng kanyang suntok. Pagkatapos ay tuwang-tuwa siyang lumapit sa isang batang lalaki na nagngangalang Obi, hiniling dito na purihin siya sa pagpapahinto sa suntok ni Romeo. Naguluhan si Romeo, at tinanong kung sino sila, kaya nagkunwaring nagpakilala ang dalawa, pagkatapos ay lumuhad si Obi sa harap ni Juliet. Naisip niya kung makikipag-date ba ito sa kanya kung manalo ito ng pinakamahalagang parangal para sa mga manlalaro, at tinabig ni Juliet ang kamay niya, sinabing ang mga mayabang at baliw ang tipo niya. Humingi ng paumanhin si Obi sa kanyang pagiging prangka, ngunit sa sumunod na sandali, nakaramdam siya ng matinding madilim na enerhiya at lumingon upang makita ang mababang budget na sina Vegeta at Goku na nagpapakalakas. Agad na sinubukan ni Somali na atakihin si Romeo, ngunit pinigilan sila ni Juliet bago pa sila makapagsimula ng isa pang paligsahan ng kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabihan niya silang itabi ang lahat ng kanilang lakas para sa sports festival, kaya sinubukan ni Romeo na umalis. Gayunpaman, kinailangan ni Obi na ibuka ang kanyang bibig para magsabi ng isang bagay na kalokohan, kaya nakipagtalo si Romeo sa kanya hanggang sa sila ay pinutol ni Somali. Pagkatapos ay ibinaling ni Obi ang kanyang atensyon sa kanya at nagsalita na nagbigay sa kanya ng isang sipa sa mukha. Nakakagulat na mabilis siyang nakabawi at nangako kay Romeo na dudurugin niya ito sa panahon ng pista. Nang gabing iyon, nagpadala si Juliet ng isa sa mga palaso ng mensahe niya kay Romeo, hinihiling na magkita sila sa bukid sa umaga para matulungan niya itong magsanay para sa karerang may 3 paa. Tuwang-tuwa si Romeo matapos mabasa ang sulat ni Juliet at nanatili siyang ganoon hanggang sa magkita sila kinaumagahan. Nang magsimula silang magsanay, kinailangang labanan ni Romeo ang maraming tukso dahil sa kung gaano siya kalapit kay Juliet para maaliw ang sarili. Tinanong niya kung bakit determinado siyang magtagumpay sa festival, at sinabi niya sa kanya na hangad niya maging pinakamahalagang manlalaro para mapabilib niya ang kanyang ama. Nang marinig ito, nagpasya siyang mag-focus at seryosohin ang pagsasanay. Maya-maya, natapos na sila sa pagsasanay, at inamin ni Juliet na hiniling niya sa kanya na magsanay kasama niya dahil gusto niyang tulungan itong mabawi ang kanyang kumpiyansa pagkatapos ng nangyari sa nakaraang festival. Pagkatapos ay iminungkahi niya na pareho nilang hangarin na maging pinakamahalagang manlalaro, sinasabing kung sino man ang makakuha nito ay maaaring hilingin sa isa pa na gawin ang anumang gusto nila. Dahil sa motibasyon, sinimulan ni Romeo ang pagsasanay sa itim na aso at inanunsyo na sasali siya sa kanila. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula ang pista, at naglaban ang mga itim na aso laban sa mga puting pusa sa isang tug of war. Si Somali ang angkla ng mga puting pusa, at ang babae ay may lakas na kasanlakas ng 100 gorilla. Gayunpaman, nawalan siya ng pokus at nabitawan ang lubid dahil pinuri siya ni Obi na siyang dahilan ng pagkapanalo ng kanyang koponan. Para sa ikalawang kaganapan, nagkaroon sila ng kumpleto at atletikong kurso at determinado si Mario na manalo dito. Madali niyang naunahan, ngunit hindi napigilan ng kanyang delinkwenteng sarili ang pagnanasang mandaya, kaya't nagkalat siya ng mga pako ng salamin sa lupa. Nang makita ito, inutusan ni Char ang kanyang mga tapat na tauhan na buhatin siya sa natitirang bahagi ng karera, at nang makita ni Mario na hindi siya pinigilan ng referee, nagalit siya. Habang kinukutya niya ang lalaki dahil sa pagiging may kinikilingan, binuhat siya ng alipors ni Char patawid sa finish line, at nagalit si Mario. Habang tumatagal ang araw, naglaro ang mga estudyante ng iba't ibang laro, at pagsapit ng tanghalian, tabla ang dalawang koponan. Nakilala ni Romeo si Juliet noong pahinga, at sinabi nito sa kanya na malapit lang ang kanyang ina kung mananalo siya ng pinakamahalagang manlalaro, sasabihin ng kanyang ina sa kanyang ama. Hindi nakakagulat, ang tanging narinig ni Romeo ay ang katotohanan na naroon ang ina ni Juliet, kaya tinanong niya kung maaari niyang talunin ang babae. Nangako si Juliet na ipapakilala siya sa ibang pagkakataon, ngunit nang mapagtanto niya ang ipinahihiwatig ng kanyang sinabi, nahiya siya at tumakbo palayo. Samantala, si Obi ay kasama ni Somali sa ibang lugar, at inutusan niya itong sabutahihin si Juliet sa susunod na laro.
Nang magbalik ang mga laro kalaunan, naglaban ang magkabilang koponan sa larong stickdown, at sinunod ni Somali ang utos ni Obi sa pamamagitan ng pag-apak sa paa ni Juliet. Sa pagtatapos ng laro, nanalo ang Whitecats, at kahit na nasugatan ang paa ni Juliet, hindi niya pinansin ang payo ni Char na ipasuri ito. Gayunpaman, habang nasa mixed relay race, sumuko ang nasugatang paa at bumagsak siya sa lupa. Sumugod ang kanyang mga kasamahan sa koponan sa kanyang tabi, at sinubukan din ni Romeo na gawin iyon, ngunit pinigilan siya ni Char. Itinuro kung gaano ito magiging kakaiba. Sa kabilang banda, sinubukan ni Juliet na tiyakin sa kanyang koponan na maayos siya, ngunit sinigurado ni Obi na hindi sila makumbinsi. Sinabi niya na kung hahayaan nila siyang magpatuloy sa pagsali, mapapabagsak niya ang koponan, at inilarawan niya ito sa paraang magdududa sa kakayahan ng iba. Sinubukan ni Scott na ipagtanggol si Juliet, ngunit nakamit na ni Obi ang kanyang layunin, at lahat, kasama na ang mga manunood, ay nagsimulang magsigawan na tanggalin si Juliet sa koponan. Dahil sa inis, sinigawan ni Romeo ang lahat na suntukin ang pader dahil hindi niya kayang suntukin ang hanggal na mukha ni Obi. Gayunpaman, nangako si Char sa mapanlinlang na gago na magbabayad siya sa kanyang nagawa at pagkatapos ay dinala si Juliet sa infirmary. Pagdating nila roon, sinuri ang pinsala ni Juliet, at pinayuhan siyang hindi dumalo sa natitirang bahagi ng kaganapan. Nang malaman ito ni Romeo, labis siyang nagalit, at nang simulan niyang sisihin ang sarili, isiniwalat ni Char na si Somali ang nasa likod ng pinsala ni Juliet dahil nasaksihan nito ang buong pangyayari. Isinalaysay niya ang nangyari kay Romeo, ngunit sinabing kumilos si Somali ayon sa mga tagubilin ni Obi. Ayon sa kanya, ginawa niya ito dahil gusto niyang kontrolin ang mga Whitecats at ang pagsira kay Juliet ang tanging paraan para makuha ang posisyon nito. Sinabi niya na hindi nila siya maaaring iulat dahil wala silang ebidensya na siya ang nag-utos kay Somali na saktan si Juliet. Ang tanging magagawa lang nila ay turuan siya ng leksyon, kaya nagmakaawa siya kay Romeo na gampanan ang papel ng Punisher at ibigay ang hatol na nararapat kay Obi. Sa panahong ito, nagsimulang umiyak si Juliet, pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Nang marinig siya ni Romeo, kinausap niya ito sa pinto, hinihikayat siyang huwag sumuko. Nangako rin siyang babawiin ang kanyang karangalan sa pamamagitan ng pagtalo kay Obi sa huling kaganapan at hiniling sa kanya na lumabas upang manood. Kasunod nito, bumalik siya sa arena sa tamang oras para sa huling kaganapan, na siyang labanan ng mga kabalyerya. Nang makita siya ni Maro, hiniling niya rito na pamwesto sa kabayo, ngunit si Romeo ang pamwesto sa mga kabalyero, na humantong sa isang pagtatalo. Sa kanilang paligid, kasagsagan na ng laro, at nananalo ang koponan ni Hesuki hanggang sa lumuhad ang babaeng umaaktong parang kabayo niya. Pagkatapos ay ginamit ni Obi ang kalituhan upang ice-wipe ang kanyang laso, na siyang nag-alis sa kanyang koponan sa laro. Di nagtagal matapos matalo si Hesuki, isa-isang tinalo ng mga puting pusa ang iba pang mga koponan ng itim na aso. Sa hindi malamang dahilan, nakatulog ang mga kaibigan ni Maro, na iwan sina Maro at Romeo bilang isang koponan na binubuo ng 2 tao sa halip na 4. Sa puntong iyon, nagsimulang mag-alala si Romeo na baka hindi niya matutupad ang kanyang pangako kay Juliet, ngunit bigla niyang narinig ang boses nito, na naghihikayat sa kanya na huwag sumuko. Nagbihis siya bilang Hulyo, at nang makita siya ni Maro, inakala niyang nag-cheer ito para sa kanya, kaya naging determinado siyang huwag matalo. Sa isang kisap mata, natalo nila ang lahat ng koponan ng Whitecat maliban sa koponan ni Obi dahil gusto nilang magsaya. Kumbinsido pa rin si Obi na mananalo siya, ngunit labis na naapektuhan ang kanyang tsansa ng subukan ng mga kaibigan ni Maro ang dalawa sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Inis na sinubukan niyang tawagin ang isang pagbagsak, ngunit sinabi sa kanya ni Maro na ginantihan lamang siya ng mga ito sa ginawa niya sa kanila. Pagkatapos ay isiniwalat niya na natuklasan niya na nilagyan ng droga ng Waterboy ang tubig na ibinigay niya sa Black Dog Team, kaya pinahirapan niya ito kasama ang kanyang mga kaibigan hanggang sa inamin niya na si Obi ang nag-utos sa kanya na gawin ito. Gayunpaman, nagpasya silang huwag iulat ang isyo dahil gusto nila siyang turuan ng aral tungkol sa mabuting sportsmanship. Kaya nagsalita si Molly, nanunumpa na hindi nila mapapatamba si Obi kahit subukan pa nila at nang gusto niya silang sipain, nasalo siya ni Romeo. Pagkatapos ay sinabihan niya si Obi na itigil ang pagsubok na maging katulad ni Loki at labanan siya na parang isang tunay na lalaki. Nang marinig ito, nawalan ng pag-asa si Obi at nagpasyang pagselusan ang lahat sa kanyang buod ng arko ng kontrabida. Dati raw siyang mahilig sa pagkain na pinagtatawanan ng lahat ng walang dahilan, kaya napagdesisyonan niyang nagsawa na siya at pinagbuti ang kanyang timbang. Nang tumaba na siya, napagdesisyonan niyang gusto pa niya ng mas marami at determinadong maging pinuno ng mga puting pusa sa kanyang taon. Gayunpaman, sinusubukan ni Romeo na sirain ang lahat ng kanyang nakamit at hindi niya ito hahayaan.
Pagkatapos ay sinuntok niya si Romeo, kaya naman ginantihan ito ni Romeo sa pamamagitan ng paghagi sa kanya sa mga stand. Kasunod nito, sinubukan ng announcer na pangalanan ang mga Black Dog bilang mga nanalo sa laro, ngunit sumigaw si Romeo, sinasabing hindi pa tapos. Dahil sa nalilitong reaksyon, tinanong ni Morrow kung natapos na ba ang kanyang laro, at sinabi sa kanya ni Romeo na walang saysay ang kanyang panalo maliban kung laban ito kay Juliet. Nang mapagtanto ni Juliet na sinusubukan niyang tumulong, hiniling ni Juliet kay Char na tulungan siyang palitan ang kanyang balat kayo bilang Julio. Nang makabalik na siya sa pagiging Juliet, bumaba siya sa arena kasama si Char at dalawa pang puting pusa upang harapin ang koponan ni Romeo. Sinikap ni Romeo na labanan siya, at nang makita ng mga manunood na tinitiis ni Juliet ang kanyang sakit, nagsimula silang magsaya sa kanya. Nagpatuloy ang laban ng ilang sandali, at nang malapit ng mapagod ang magkabilang koponan, sabay na inabot ni Romeo at Juliet ang mga laso ng isa't isa. Gayunpaman, tila ang mga kamay ni Romeo ay nahirapan sa direksyon na parang isang eskrimador dahil hinawakan niya ang mga laso ni Juliet sa halip na ang laso nito. Sa sandaling napagtanto niya ang kanyang ginawa, nagsimulang tumulo ang dugo sa kanyang ilong at siya ay bumagsak sa lupa, kaya't si Juliet ang nanalo. Nang ayanunsyo na siya ang pinakamahalagang manlalaro ng paligsahan, naghiyawan ang buong arena para sa kanya. Pagkalipas ng 2 araw, natapos ang pista, at isang salo-salo ang ginanap bilang paggunita sa pagtatapos nito. Gayunpaman, hindi dumalo si Romeo dahil pinarusahan siya ng kanyang mga kapwa itim na aso na lumuhad sa tabi ng fountain na may mga ledrilyong nakapatong sa kanya dahil siya ang nagpatalo sa kanila. Muling, habang sinasabing nagmumuni-muni siya sa kanyang mga ginawa, natagpuan siya ni Juliet at niyaya itong sumayaw kasama niya. Masayang tinanggap ni Romeo ang kanyang imbitasyon, ngunit inamin niyang mas isa itong street dancer kaysa ballroom dancer. Tiniyak sa kanya ni Juliet na hindi mahalaga iyon at sinabihan siyang sundin ang kanyang payo, na ginawa naman niya. Habang sumasayaw sila, pinasalamatan niya ito sa ginawa nito noong paligsahan at nangakong gagantihan niya ito balang araw. Pagkalipas ng 1 buwan, nagpulong ang mga prefect ng Black Dog at White Cats, at sa pulong na iyon, binanggit ni Ayuro, ang kinatawan ng Black Dog, ang ginawa ni Obi noong sports festival. Habang ipinapahayag niya ang kanyang pagkadismaya, sinabihan siya ni Kate, ang kinatawan ng White Cat, na magpahinga dahil naparusahan na si Obi dahil sa kanyang mga ginawa. Pinayuhan din niya si Ayuro na magtuon ng pansin kay Romeo, sinasabing ang bata ay isang wild card. Inis na nagsalita ang puting pusa na ikinagalit ni Ayuro, kaya hinamon niya ito. Nang isang laban, at si Kate ay nakaupo lamang doon na mukhang mayabang. Samantala, si Romeo ay nakahiga sa kama dahil sa lagnat matapos magtrabaho ng husto para makabawi sa Black Dogs dahil sa pagkatalo sa sports tournament. Ginawa ni Hazuki ang lahat para alagaan siya, ngunit nagselos siya ng bamulong ang batang naghihikaho sa pangalan ni Juliet at pigain ang tubig sa mukha nito. Hindi nagtagal ay inilayo siya ng ilang estudyante na nagsabing nasa ibang lugar siya, nag-iisa, naliligaw ng malay, nagnanais na makita si Juliet ng ilang sandali, at sa sumunod na sandali, narinig niya ang boses nito. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nagulat siya nang makita siyang nakatayo roon na nakabalat kayo bilang si Julio, ngunit nakumbinsi niya ang sarili na nananaginip lang siya. Pagkatapos ay nagtanong si Juliet kung may kailangan siya, kaya bumulong siya na kailangan niyang linisin ang kanyang mga tainga. Nang mapagtanto ni Romeo na hindi pa siya ganap na gising, tinapik niya ito para gisingin, at doon napagtanto ni Romeo na hindi pala siya panaginip. Dahil sa hiya, niyaya niya itong umalis, ngunit tumanggi si Juliet, sinabing kailangan niya ng mag-aalaga sa kanya habang tumitingin-tingin sa paligid ng kwarto. Napagtanto niyang isa pala itong bodega at tinanong niya kung kinuha na ba ang lahat ng kwarto sa dorm. Ipinaliwanag ni Romeo na napilitan siyang lumipat doon bilang bahagi ng kanyang parusa dahil sa pagpapatalo sa mga itim na aso sa torneo. Hindi lang iyon, hinuberin din siya ng mga ito ng kanyang tungkulin bilang kanilang pinuno at ibinigay ito sa isang suki. Kaya naman kinaladkad siya palayo kanina. Nakiramay si Juliet sa kanya at saka nag-alok na tumulong at linisin ang lugar para mas maging matitirhan ito habang ginagawa niya iyon. Nakakita siya ng isang maruming magazine na isinumpa ni Romeo na pag-aari ni Koichi Tsuji. Ibinigay ito sa kanya ng gago sa kultura dahil inakala niyang interesado si Romeo. Tumingin sa mga plot na walang baluti. Hindi naniwala si Juliet sa paliwanag ni Romeo. Kaya sinubukan niyang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan at pinalala pa ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasabi na ang tanging mga melon na gusto niyang makita ay kanya. Matapos makita ang ekspresyon sa mukha ni Juliet, umaasa si Romeo na bubukas ang sahig at lalamunin siya dahil iyon lang ang makakapigil sa kahihiyan na nararamdaman niya. Kalaunan ay bumalik sa normal ang kapaligiran sa kwarto at sinabi ni Juliet kay Romeo na pupunta siya. Ibili mo siya ng pagkain dahil hindi pa ito kumakain.
Saka lang niya napagtanto na dapat pala ay nagtanong siya ng direksyon papunta sa dining hall bago umalis ng kwarto ni Romeo. Mabuti na lang at nahanap niya ang lugar pagkatapos ng ilang pagliko at pagkatapos pumitas ng mansanas at tubig, sinubukan niyang bumalik sa kwarto ni Romeo. Muli siyang naligaw at nakasalubong si Maro na ang kakaibang pagkahumaling sa kanya ang nagtulak sa kanya na kausapin siya nang malaman niyang para kay Romeo ang mga gamit na dala niya. Kinain niya ang mansanas dahil sa sama ng loob. Pagkatapos ay sinimulan niya itong tanungin, na nagpapaniwala sa kanya na may ideya na ito kung sino talaga siya. Tumanggi siyang mahuli. Iniwasan ni Juliet na sagutin ang mga tanong niya at nang tangkain nitong umalis, hinaramgan niya ang kanyang daan. Sinabi niyang hahayaan na niya itong makaalis matapos niyang sagutin ang mga tanong niya. Natarante si Juliet. Inihagis ni Juliet ang tray niya sa kanya at tumakbo palayo habang binabasa siya ng tubig habang naghahanap ng mapagtatagwan. Hindi sinasadyang nakapasok siya sa banyo ng babae at nahulog sa bathtub. Nang makita nila siya, lahat sila ay napasigaw dahil inakala nilang lalaki siya. Kaya dali-daling tumakas si Juliet mula roon. Kalaunan, nakabalik siya sa kwarto ni Romeo. At, nang makita niyang basang-basa ito, inalok niya ito ng damit para magpalit dahil hindi ito makaalis sa kwarto. Hiniling ni Juliet na tumalikod at pumayag si Romeo. Gayunpaman, dahil nakikita niya ito, nagsimulang gumawa ang kanyang isipan ng maraming hindi naaangkop na mga imahe niya at si Brove ay hindi na-excite na parang nararamdaman ang kanyang iniisip. Tinapik ni Juliet si Romeo sa balikat at nang humarap siya rito, tinutok niya ang kanyang mga mata, pagkatapos ay bumalik siya sa pagbibihis at nang matapos siya, nagreklamo na masyadong malaki ang damit nito. Hindi na nakapagsalita pa si Romeo dahil sa sumunod na sandali ay may kumatok sa pinto. Si Koetsuji pala iyon at dumating ito para kunin ang magasin niya para sa kanyang pag-uusap. Hindi sumagot si Romeo sa hanggal at pagkaraan ng ilang sandali ay umalis na siya ngunit hindi naglakas loob na gumalaw si Romeo. Lumabas na nang kumatok si Koetsuji, tumalon si Juliet sa ilalim ng kanyang kumot para itago. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Juliet sa abala at nang umupo siya ay napansin niyang tumaas ang lagnat ni Romeo dahil wala na siyang ibang nagawa kundi hintayin na humupa ang lagnat. Naupo siya sa tabi niya at kumanta ng oyayi. Pamilyar kay Romeo ang himig ngunit hindi niya matindaan kung saan niya ito narinig. Kaya tinanong niya kung saan niya ito natutunang kantahin. Sinabi ni Juliet na ito ay isang sikat na kanta mula sa kanilang bansa na kinakanta sa kanya ng kanyang ama noong bata pa siya. Nasiyahan sa kanyang sagot, umupo si Romeo, hinayaan siyang kunin ang temperatura nito, na sa wakas ay bumalik na sa normal. Nagpasalamat siya sa pag-aalaga sa kanya at sinabi ni Juliet na hindi niya alam na may sakit ito. Pumunta siya rito para lang makipagkita sa kanya at nadatnan niya itong may sakit. Nag-alab ang damdamin ni Romeo dahil sa kanyang pagpasok. Kaya natarante si Juliet sa pag-aakalang bumalik na ang kanyang lagnat. Kalaunan ng linggong iyon, narinig ni Nakatsu at Tyria, mga miyembro ng Black Dog Prefects, ang mga estudyanteng nag-uusap tungkol sa isang pista sa bayan. Hinanap ng mga babae si Ayuro para sabihin sa kanila ang kanilang narinig at inutusan niya silang dumalo sa pista para bantayan ang mga estudyante. Samantala, sa isang lugar sa campus, isang ganap ng gumaling na si Romeo ang nagtago sa ilalim ng isang bangko habang kausap niya si Juliet. Sino ang nagtatago sa imburnal? Ikinwento niya kay Juliet ang tungkol sa pista at tinanong kung maaari silang dumalo ng magkasama at sinabi niyang gusto niya. Gayunpaman, nilinaw niya na hindi siya pupunta bilang Hulyo dahil gusto niyang iwasan si Maro. Sinabi niya na magkikita sila roon at nangako silang manunood ng mga paputok ng magkasama. Nang iwan niya ito, lumabas si Ro mula sa kanyang pinagtataguan at nagsimulang ipagdiwang ang kanyang unang opisyal na date. Naputol ang kanyang pagdiriwang nang mahulog si Katsu mula sa puno papunta sa kanyang mga bisig. Nagulat siya. Tinanong ni Romeo ang hamak kung sino siya ngunit hindi pinansin ni Katsu ang tanong nito at itinuro na mararamdaman na niya ang mga balak nito. Nang mapagtanto niyang tama siya, humingi siya ng paumanhin at sinabing hindi niya matukoy ang pagkakaiba ng likod nito at ng likod nito. Ikinagalit niya ang mga sinabi nito kaya tinawag niya itong bastos na bata. Gayunpaman, hindi siya pinapansin ni Romeo at sinabing dapat siyang magpasalamat dito sa paghuli sa kanya. Bilang tugon dito, kinagat siya ni Katsu at habang sinusubukan niyang ipagpag ito, bumagsak si Tyria sa ibabaw niya. Kalaunan ay tumahimik ang lahat at hiniling ni Katsu kay Romeo na tingnan sila ng maayos at sabihin sa kanya kung ano ang napansin niya dahil minamaliit niya sila sa buong oras. Hindi nakakagulat, wala siyang nakita at tinanong ang mga batang babae kung sa tingin ba nila ay mga unggoy sila dahil nahulog sila mula sa isang puno. Ipinaliwanag ni Tyria na inakyat nila ito para iligtas ang isang pusa at saka dumating si Hatsuki. Nang makita niya ang mga babae, humingi siya ng tawad sa kanila para kay Romeo dahil alam niyang naging bastos ito sa kanila.
Ngunit hindi maintindihan ng hanggal na lalaki kung bakit siya humingi ng tawad sa mga taong lubhang nangangailangan ng growth serum. Pagkatapos ay isiniwalat ni Hatsuki na perpekto ang mga babae, ngunit hindi nito binago ang pananaw ni Romeo sa kanila at nakakainis iyon. Gayunpaman, itinuro niya na ang pagpaparusa sa kanya ay pag-aaksaya lamang ng oras at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa ilalim ng bangko. Sinabi ni Romeo na nakikipag-relax siya sa mga langgam na naging dahilan upang maawa ang mga babae sa nag-iisang hanggal. Inalok ni Hatsuki na ibahagi ang kanyang mga kaibigan sa kanya. Ngunit nainsulto si Romeo at umalis sa inis ng araw na iyon nang bumalik si Romeo sa kanyang silid na kwarten. Nalaman niyang hindi nasisiyahan ang kambal sa kanilang tahanan sa kanilang panghihimasok. Pinilit niya silang umalis ngunit tumanggi ang mga ito, sinabing naparito sila upang iligtas siya mula sa walang hanggang kalungkutan. Kumbinsido silang nagbibiro lang sila, sinubukan niya ang isang mas matatag na diskarte. Kaya tumugon si Tyria sa pamamagitan ng paghawak sa rosaryo na ibinigay sa kanya ni Juliet. Ito ay patunay na hinalungkat nila ang kanyang mga gamit at nang sinubukan niya itong agawin, aksidente siyang nahulog sa kama kasama niya. Nang makita ito, nahuli mo siya agad na inakusahan ng pagtatangkang pagsamantalahan ang kanyang kapatid. Kaya humingi siya ng tawad sa kanyang pagkakamali. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang sarili na magtanong kung magkamag-anak ba talaga sila dahil napansin niyang may suot na pares si Tyria. Bagamat naiinis siya, pinili ni Coach na huwag makipagbiroan sa gago at tinanong kung bakit niya gustong-gustong ibalik ang rosaryo. Dahil isa siyang masamang sinungaling, tumakbo palabas ng kwarto si Romeo at kahit na nasa likuran niya ang mga babae, pinabayaan pa rin niya ito. Kaya napagpasyahan nilang hanapin siya sa festival pagdating nila sa lugar. Nagningning ang mga mata ni Tyria ngunit pinaalalahanan siya ng probinsya na manatiling nakatutok dahil naroon sila para gawin ang kanilang mga trabaho bilang mga prefect. Kung Papa Lauren, napansin nito si Romeo na casual na naglalakad palapit sa kanila. Nang makita niya sila, tumakas siyang muli dahil ayaw niyang makialam sila sa kanyang kadate. Hinabol siya ng kambal. Ngunit pagkatapos maghanap ng ilang sandali nang hindi siya natagpuan, iminungkahi ni Tyria na suriin nila ang kagubatan sa sandaling iyon. Si Juliet, na naghahanap din kay Romeo, ay naglakad papasok sa kagubatan at tinawag ang pangalan nito nang marinig siya ni Romeo. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtatagwa na parang isang jack-in-a-box, dahilan para mapasigaw si Juliet. Mabilis niya itong inutusan na hinaan ang kanyang boses at hinaila siya papunta sa mga palumpong kasama niya dahil alam niyang narinig ng kambal ang kanyang sigaw. Habang nagtatago, aksidenteng natapakan ni Romeo ang isang natumbang sanga at ang tunog ay naakit ang mga batang babae sa kanila. Gayunpaman, nang suriin nila ang lugar, ang nakita lang nila ay mga baka na nakatago sa likod ni na Romeo at Juliet. Sa paniniwalang mali ang kanilang narinig, nagpasya ang mga batang babae na maghanap sa ibang lugar at sa buong gabi ay tumakbo at nagtago sina Romeo at Juliet mula sa kambal, sa huli ay napunta sila sa isang walang laman na bar aisles. Dahil mahigpit ang pagkakadikit, ang mga una ni Julia ay nakadikit sa dibdib ni Romeo. Sa sobrang tuwa niya, hindi niya namamalayang sumali siya sa Culture Brothers. Kahit na sinubukan niyang alisin ang mga nakikita niya, hindi niya magawa. Napakalaki ng panloob na pakikibaka kaya't isang maliit na anghel at diablo ang bumisita sa kanya at mabilis na lumala ang sitwasyon. Napagtanto niyang mapapahiya ka ng husto hanggang linggo kung hindi siya makakalabas ng bar aisles. Tumingin si Romeo sa butas para tingnan kung nakaalis na ang kambal. Ang nakita niya ay ang pagpatay nila sa ilang magugulong estudyante bago sila bumalik sa pagtayo sa gilid. Nang makita ito, nagpasya si Romeo na gawin ang mga bagay-bagay sa sarili niyang mga kamay. Kaya lumabas siya ng bar aisles at hiniling kay Julia na maghintay, sinasabing may gagawin siya. Maya-maya, binaril niya ang mga walang kamalay-malay na batang babae at inanyayahan silang makipaglaban sa kanya sa ilang laro. Ayaw ng mga batang babae kaya nagbanta si Romeo na sisirain niya ang mga ito, ang mga stall kung hindi nila ginawa at agad nilang binago ang kanilang isip. Nakakagulat, mas nasiyahan sila kaysa sa inaasahan nila at naging coach. Medyo malungkot nang matapos ito. Gayunpaman, pinasaya siya ni Romeo sa pagsasabing dahil nawala na siya, makipaglaro ka ulit sa kanila. Kung gusto nila, isiniwalat niya na niyaya niya silang makipaglaro sa kanya dahil narinig niya mula sa kanilang mga kaklase na sila ay mga taunang walang kaibigan tulad niya. Nagulat ang mga babae ngunit nagkunwari ang mga taga-probinsya na ang sinabi niya ay isang kasinungalingan at parang isang tunay na tagasunod. Walang pakialam niyang sinabi na tatawagan nila siya kung gusto nilang bawasan ang kanilang kakayahang mag-isip pagkatapos nilang umalis. Sinubukan ni Romeo na bumalik kay Juliet, ngunit pumutok ang mga paputok habang nasa kalagitnaan na siya ng takbo at wala ng ibang pagpipilian. Naghintay siya hanggang sa makaalis ang lahat para tulungan si Juliet na makalabas sa bar aisles at nagmakaawa sa kanya na patawarin siya.
Sinabi ni Juliet na hindi siya galit sa kanya dahil nakita niya ang ginawa nito para sa kambal at ipinagmamalaki niya ito. Iminungkahi ni Romeo na maglaro sila ng mga sparkler bago bumalik sa paaralan dahil hindi sila magkasamang nanood ng mga paputok at pumayag si Juliet. Ilang araw ang lumipas habang si Romeo ay nasa kaarawan ni Juliet. Bigla kang sumulpat sa likuran niya. Ginulat niya ito ng husto kaya sinundot niya ito gamit ang kanyang marker coach. Sumigaw ka, siya ang dahilan kung bakit niya ito ginawa. Pero ikinatuwiran ni Romeo na kung hindi lang niya ito tinakot ng halos mamatay, hindi niya sana ginawa iyon. Pagkatapos, tumingin ka sa paligid at napansin mong wala roon si Terry kaya tinanong niya kung nasaan siya, coach. Sinabi mong nasa ilalim ng kama niya si Terry at casual na idinagdag na naroon na siya simula pa noong nakaraang gabi. Nang magpakita sa kanila ang kanyang kapatid, ayon sa kanya, may ugali si Kyria na sundin ang mga gusto niya. Kaya tinanong ni Romeo kung ang tunay niyang pangalan ay Joe Goldberg. Nagkunwari ang mga babae na hindi siya narinig at nahuli kang sinabihan si Terry na sasanduan niya siya para magkasama silang pumunta sa bayan. Nang marinig ito, nagboluntaryo si Romeo na maging errand boy nila. Kaya nagkaroon siya ng dahilan para mamili ng regalo para kay Juliet. Walang dahilan ang kambal para tumanggi sa kanya. Kaya ibinigay nila sa kanya ang kanilang listahan at masayang umalis ang kapatid. Kalaunan sa bayan, nakakita si Romeo ng isang stuffed cat na sa tingin niya ay perpektong regalo para kay Juliet at sinubukan itong kunin. Nagkataon na sabay itong kinuha ni Char. Kaya nagsimula silang mag-away tungkol dito. Isa-isa silang tumanggi na bitawan ito. Sa huli, napunit ito at mabilis na sinisi ni Romeo si Juliet na umakto na parang wala siyang kasalanan. Kaya nagsimula ang isang pagtatalo sa pagitan nila. Ang kanilang mga boses ay nakarinig ng isang pulis, atensyon ng opisyal na pinagalitan sila dahil sa pagdudulot ng kaguluhan. Gayunpaman, nang makilala niya ang mga karakter, agad siyang humingi ng tawad. Pinayuhan niya itong bumalik sa paaralan dahil ang bayan ay kasalukuyang puno ng dalawang radikal na hindi magdadalawang isip na saktan siya. Hindi handang bumalik sa paaralan si Char. Kaya sinabi niya sa lalaki na magiging maayos siya dahil may kasama siyang escort sa susunod na sandali. Hinailan niya si Romeo sa isang tindahan at nang muli silang lumabas, nagko-cosplay ito bilang isang puting pas ang may blonde na buhok. Agad na sinubukan ng opisyal na ipahayag ang kanyang hindi pagsang-ayon dahil alam niyang itim na aso si Romeo. Ngunit pinigilan siya ni Char pagkatapos nilang maglakad palayo. Ipinahayag ni Romeo ang kanyang pagkadismaya at sinabi kay Char na hindi siya magsisilbing bodyguard nito nang sinubukan nitong umalis. Inalok siya ni Char ng deal kung tutulungan niya ito, sasabihin nito sa kanya kung anong regalo ang bibilhin para kay Juliet at tinanggap ito ni Romeo. Pagkatapos ay dinala siya ni Char sa isang tindahan ng lingiri at pumili ng ilang piraso na sa tingin niya ay babagay kay Juliet. Noong una, umakto si Romeo na parang wala siyang pakialam. Ang ideya na suot ni Juliet ang mga pirasong iyon ay nagpainit sa kanya at nagdugo ang kanyang ilong. Nang matapos mamili si Char, lumabas sila ng tindahan at habang naglalakad sila ay muling nagtalo sila. Binato ni Char ng shade si Romeo dahil sa hindi niya alam. Biglang umulan. Kahit sinasabi ng langit na magsara sila kaya nagmadali silang maghanap ng masisilungan. Habang naghihintay sila, sinubukan ni Char na ilabas ang kanyang blazer, ngunit hindi niya magawa dahil hindi naman talaga bahagi ng kanyang trabaho ang paglalaba. Kaya pumalit si Romeo. Gayunpaman, gumamit ang brute ng sobrang lakas dahilan para mapunit ang blazer sa ilang bahagi. Kaya muling sinuntok siya ni Char. Nagkunwari si Romeo na hindi siya narinig at sinabihan siyang ibalik ang blazer. Ngunit napansin niyang iniwasan siya nito. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na dahil ito sa nakikita niyang mga pabalat ng kwento kaya nagpasya siyang guluhin ito. Pinadaan niya ang kanyang panloob na succubus. Mapang-akit na sinabi ni Char kay Romeo na mas marami siyang karanasan kaysa kay Juliet sa mga bagay na may kinalaman sa kumot at nangako na kung makikipaghiwalay siya kay Juliet, ipapakita niya rito ang nakatagong ikawalong kamangha-mangha sa mundo. Nakakagulat na hindi man lang naantig si Romeo sa kanyang mga salita at kiniskis ang kanyang noo. Sinabi niyang mas gugustuhin pa niyang labanan ang isang oso kaysa magkaroon ng anumang kinalaman sa kanyang Char. Mabilis na tumaas ang galit ng kanyang Char matapos marinig ito. Kaya sinipa niya si Romeo at nang mapansin niyang tumigil na ang ulan, sinabi niya rito na hindi na niya kailangan ang serbisyo nito. Pagkatapos ay lumayo siya at ayaw na siyang kausapin muli. At nang nakarating siya sa isang tunnel at inambush siya ng dalawang radikal. Binalaan siya ng pulis tungkol kay Char. Hindi man lang siya natakot sa mga ito. Matapos niyang matamba ang isa sa kanila, sinabihan niya ang partner nito na huwag siyang maliitin nang biglang dumating si Romeo. Nang makita ng lalaki na isa itong itim na aso, hiniling niya rito na tumulong at ilagay si Char sa kanyang pwesto.
Gayunpaman, inihampas ni Romeo ang ulo ng binata sa pader at buong pagmamalaking sinabi rito na kasama niya si Char. Ito ang nag-udyok sa prinsesa na magtanong kung bakit niya ito iniligtas. Sinabi nito sa kanya na dahil malulungkot si Julie kung masasaktan siya. Nakita niya kung gaano ito kaseryoso, tumawa ng malakas si Char at sinabi rito na higit pa siya sa isang masamang simp ng araw na iyon. Nagtayuan ng dalawa at pinanood ang paglubog ng araw. Biglang sinabi ni Char kay Romeo na ang gusto talaga ni Julie para sa kanyang kaarawan ay ang makasama ito dahil kasing simp din siya nito para sa kanya. Inamin niyang nagseselos siya rito dahil makikita nito ang tagiliran ni Juliet. Hindi niya kailanman iiwan ang kanyang mga mata. Napagtanto ni Romeo na umiiyak ito at sinubukan siyang aliwin ngunit allergic si Char sa pagmamahal. Kaya pinagbantaan niya itong babaliin ang mga daliri nito kung hahawakan siya nito. Iniabot niya rito ang shopping bag na daladala niya, sinabing para pasalamatan ito sa pagiging bodyguard niya noong araw na iyon. Pagkatapos niyang umalis, tiningnan ni Romeo ang bag at nagulat nang makitang may nakasulat na plot cover ng gabing iyon. Pinadalhan siya ni Juliet ng isa pang palaso at sa sulat na nakalakip dito. Niyaya niya, itong magkita sa library, kaya pumunta siya roon nang makita siya ni Juliet. Tinanong siya nito kung gusto ba nitong makasama si Romeo sa kaarawan nito. Sumagot ito na gagawin niya, na ikinatuwa niya. Ngunit ikinalungkot niya na hindi siya pinapayagang dumalo nang hindi natuloy ang birthday party nito tulad ng dati. Inamin naman nito na lagi niya itong ginagawa dahil iyon lang ang paraan para maipagdiwang niya ang kaarawan nito kasama siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung anong regalo ang gusto nito at sinabi nito na gusto niya ng ilang aksesorya pagkalipas ng ilang sandali habang masayang naglalakad si Romeo papunta sa kanyang kwarto. Napansin niya ang isang suki na nakatayo sa labas ng kanyang pintuan at nagpas siyang guluhin ito. Tahimik siyang lumapit dito at pagkatapos makamit ang kanyang layunin na takutin ito, tinanong niya ito kung bakit naroon. Sinubukan ni Hazuki na sumagot ngunit pinutol siya ni Hazuki. Siya na nakatayo sa loob ng silid kasama ang kambal at nanlamig ang damdamin ni Romeo. Ang pagkakita sa kinatawan ng prefect sa kanyang silid ang huling bagay na inaasahan ni Romeo ng araw na iyon at ang kanyang takot sa kanya ay hindi dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil siya ang kanyang nakatatandang kapatid na nangilabot sa kanya habang si Romeo ay nakatayo at nakatitig sa kanyang kapatid. Lumapit sa kanya ang kambal at nagtanong kung bakit mayroon siyang rosaryo sa kanyang mga gamit. Agad na humingi ng tawad ang kambal kay Romeo, nanunumpa na hindi nila siya ikinwento. Si Suki, na nagkataong narinig sila ni Romeo na pinag-uusapan ang rosaryo at nagpa siya na gusto niyang malaman ang higit pa, ay labis na nagulat si Romeo para sumagot sa alinman sa kanila. Kaya pumasok si Suki at sinabi niya kay Romeo na binili niya ang rosaryo para sa kanya dahil hiniling niya rito na bilhan siya ng isang bagay na may kintab. Si Suki, na sa tingin niya ay hindi sigurado, ay susmaryosep. Kaya nagpa siya siyang sumilip pa at tinanong si Romeo kung bakit mayroon siyang plot cover sa kanyang silid. Sa puntong iyon, masyadong natigilan si Romeo para magsalita. Kaya sino ang nagtanong kung ang kanyang kamakailang pagbabago ay dahil sa kanyang palihim na pakikipag-date sa isang puting catgirl. Ipinaalala niya kay Romeo na ang kanilang mga bansa ay may matagal ng alitan na maaaring humantong sa digmaan anumang oras at sumumpa na ipapalayas niya ito kung matutuklasan niyang totoo ang kanyang mga hinala dahil gagawin siyang traidor kapag sinabi niya mapapalayas siya sa pamilya. Nagsalita si Suki upang ipagtanggol si Romeo. Gayunpaman, pinutol ko siya sa pag-akusa na kasabwat niya ito nang marinig ang paratang ng kanyang kapatid. Biglang natigilan si Romeo sa kanyang takot at ipinagtanggol ang katapatan ni Suki sa mga itim na aso. Tiniyak din niya kay Anna hindi siya isang traidor. Pero sino si Anna nagsabing mahirap paniwalaan ang mga salita ng isang taong manggugulo na tulad niya sa susunod na sandali. Hinawakan niya si Romeo at itinaas sa ere habang sinimulan niya itong pag-alitan sa lahat ng mga katangahang ginawa niya noon. Sinubukan ni Terry na pabagsakin ka ni Romeo sa pamamagitan ng pakikipagtalik kay Romeo. Pero tumanggi kang pabagsakin siya. Sinimulan ni Miss Country na saktan si Anne at hiniling na tumigil na siya sa pang-aapi kay Romeo. Kaya sumuko ka na at pinakawalan mo na siya. Gayunpaman, ipinaalam niya kay Romeo na susubaybayan siya sa loob ng isang linggo para matiyak na hindi siya isang turncoat. Nang maging malinaw ang kanyang mga pagdududa tungkol sa kanya, nang palayain niya ito, alam ni Romeo na hindi niya maaaring kontrahin ang desisyon ng kanyang kapatid at dahil eksaktong isang linggo na ang kaarawan ni Juliet. Napagpasyahan niyang maglaro siya ng matagal at aalis na sa kanyang likod bago ang susunod na araw. Sinubukan muli ni Julia ang paggawa ng cookies. At sa pagkakataong ito, perpekto ang kinalabasan nila. Nagpatotoo rin ang kusinero na hindi ito lasang sap at ikinatuwa ito ni Julia. Dinala niya ang cookies sa paaralan at pagkatapos niyang ibahagi ang mga ito kina Char at Scott, pinuri rin ng dalawa ang mga ito.
Nagtanong si Char kung bakit siya gumawa ng cookies at sinabi ni Juliet na gusto lang niya itong gawin. Sinabihan siya ni Char na itigil ang pagkapong at sinabing alam niyang para kay Romeo ang cookies. Pagkatapos ay nagsimula siyang magplano kung paano maglagay ng ilang sleeping pills sa susunod na batch para medyo makagulo siya kay Romeo. Agad siyang nawala ng malay nang may marinig siyang nagsasabing gumugulong si Romeo. Naintriga ang mga itim na aso. Sumali siya sa lahat sa bintana at sinabi ni Scott na malamang pinaparusahan siya para sa isang bagay. Samantala, isang mausisang kacho ang nagtanong kay Romeo kung bakit sila close ni Char at Scott at sinabi ni Romeo na dahil iyon kay isa kang malupit na pinuno. Ipinaliwanag niya na mabait ka lang sa paaralan, ngunit sa bahay, siya ay naging ibang tao. Palagi siyang handang parusahan si Romeo sa tuwing may mali itong ginagawa at lagi siyang binabantayan na parang lawin. Ginagawa pa nga niya ang lahat para i-time ang mga oras ng kanyang pamamasyal sa banyo habang tumatagal ang linggo. Masunuri na sinundan ni Romeo si Juliet kahit saan kaya hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong makausap si Juliet isang hapon. Nagkaroon ng matinding kendo sparring session ang magkapatid at mas maraming beses na nabugbog si Romeo kaysa sa gusto niyang aminin. Hindi maiwasan ni Hesuki na maawa kay Romeo. Ngunit natuwa si Mario na makita siyang nabugbog ng husto pagkatapos ng sesyon habang naglalakad si Hesuki papunta sa dorm kasama si Romeo. Sinubukan niya itong bigyan ng pep talk sa pag-asang mapasaya ito. Pero tiniyak sa kanya ni Romeo na ayos lang siya. Inihayag niya na nagkukunwari lang siyang sumuko dahil iyon lang ang paraan para matanggal ang kapit niya kay Romeo. Humanga si Hesuki nang makita ang hanggal niyang kaibigan na ginagamit ang utak nito. Gayunpaman, ipinaalala niya rito na, iba ang pagkakigawa mo kung matutuklasan niya ang panlilinlang ni Romeo. Tutuperin niya ang pangako niya, pero tiniyak sa kanya ni Romeo na hindi ito mangyayari. Pagkatapos ay lumayo siya. Pero nanatili si Hesuki para mag-isip at doon lumapit si Juliet sa kanya para humingi ng detalyadong paliwanag tungkol sa nangyayari kay Romeo. Pagkalipas ng 2 araw, sinubukan ni Romeo na lumabas ng dorm para makita si Juliet dahil gabi iyon bago ang kaarawan nito. Pero nakasalubong niya si, ikaw, nalaman na ng nakatatandang kapatid na pinaglalaroan siya ng kapatid niya. Kaya nang mapatunayan ito ni Romeo sa pamamagitan ng pagtatangkang lumabas ng palihim, inutusan niya itong bumalik sa kwarto niya. Tumanggi si Romeo at sinubukang lumaban para makalabas. Pero, mas malakas ka pagkatapos mo siyang bugbugin. Ikinulong niya ito sa isang kamalig. Sinabihan siyang gamitin ang oras para pag-isipan ang kanyang mga ginawa. Ilang minuto pagkatapos mong umalis, dumating ang kambal at binuksan ang kamalig. At naging malinaw na sadyang hinayaan ni Romeo na mahuli mo siya ilang oras bago iyon. Pinuntahan niya ang kambal at kinumbinsi ang mga babae na tulungan siya. Kahit tumanggi siyang sabihin ang dahilan kung bakit kailangan niyang lumayo sa dorm matapos niyang pasalamatan ng mga babae sa pagpapalaya. Ipinaalala niya sa kanya na kailangan niyang bumalik bago, pumunta ka para tingnan siya habang tumatakbo siya papunta sa tagpuan. Naramdaman ni Romeo na nanghihina ang kanyang katawan, ngunit pinilit niya ang sarili na magpatuloy dahil ayaw niyang bigon si Juliet. Sa kasamaang palad, hindi nakayanan ng kanyang katawan ang pagod. Kaya't nagulat siya na bumagsak ang kanyang ulo sa kondongen ni Juliet. Kaya tinanong niya kung bakit naroon ito at wala sa kanilang tagpuan. Ipinaliwanag ni Juliet na papunta na siya para pigilan siya dahil sinabi sa kanya ni Hesuki ang lahat ng nangyayari. Pagkatapos ay umiyak siya at sinisisi ang sarili sa nangyari sa kanya. Sinubukan ni Romeo na ipaliwanag na hindi niya kasalanan iyon. Ngunit hindi nakinig si Juliet at patuloy na humingi ng tawad sa kanya, sinabing siya na ang bahala sa kanya kinabukasan. Kumuha si Scott ng ilang puting pusa para makapagplano sila ng birthday party ni Juliet. Ngunit biglang dumating si Romeo at sinipa si Scott nang magsimulang magreklamo si Scott. Hindi siya pinansin ni Romeo habang papunta siya roon at hinahanap si Juliet. Nagkataon na dumaan sina Juliet at Char at Nang. Nakita ni Juliet si Romeo at sinabihan niya si Char na babalik siya sa dorm para kumuha ng kung ano. Mabilis siyang sinundan ni Romeo pero nang mapagtanto niyang iniiwasan pala siya nito, pilit niya itong kinulong sa posisyon niya at inilagay ang pakete sa mukha nito. Pero wala siyang pakialam at sinabihan itong hindi niya ito maiiwasan habang buhay. Itinuro ni Juliet na baka may makakita sa kanila at magsumbong sa kapatid nito, pero sinabi ni Romeo na wala siyang pakialam. Tinanong niya kung ayos lang ba sa kanya na huwag na siyang kausapin muli at inamin ni Juliet na hindi. Gayunpaman, sinabi ni Juliet na magaling siya. Isinugal niya na matuklasan sila. Pagkatapos ay itinulak niya ito sa lupa at sinabing ayaw niya itong makita sa ngayon. Matagal na panahon na matapos siyang umalis. Nanatili si Romeo sa lupa at aksidenteng natapakan ni Hesuki at ng isa pang babae habang papunta sila sa klase.
Dahil mukhang nasa bingit na siya ng kamatayan, isinugod siya ni Hesuki sa infirmary kung saan siya nagkamalay. Nang ipaliwanag niya ang nangyari, sinabi ni Hesuki sa kanya na tama ang ginawa ni Juliet. Sinubukan niyang ipakita sa kanya na pabaya siya. Ngunit nang mapansin niya kung gaano ka nalungkot, iminungkahi niya na maglaro sila ng hockey pagkatapos umalis sa infirmary, tumungo ang dalawa sa kanilang dorm. Nagmungkahi si Hesuki na maglaro sila ng bilyar. Inamin ni Romeo na hindi niya alam kung paano kaya inalok niya itong turuan habang nasa klase. Hindi sinasadyang natusok ng lalaking tanga ang mga melon ni Hesuki gamit ang cue stick na ito. Kaya nahiya ang babae na magpatuloy sa pagsunod dito. Pumunta sila sa farm ng paaralan para haplasan ang mga tupa. Ngunit iniwasan ng mga hayop si Romeo at nagdagsaan ang mga tao kay Hesuki at ang kanilang buong atensyon ay medyo nagpailang kay Hesuki. Kaya sinabi niya kay Romeo na aalis na sila. Pumunta sila sa kampana at habang hinahangaan ang tanawin sa harap niya, hindi na malaya ni Hesuki na hindi matatag ang paamano. Kalaunan ay gumuho ito, halos dahilan para mahulog siya ngunit mabilis na tumugon si Romeo at pagkatapos niya itong iligtas, nagpasalamat si Hesuki nang mapagtanto niyang hindi niya binitawan ang kanyang baywang. Natarante siya at agad na lumayo para iuntog ang kanyang ulo sa pader na ikinalito ng kanyang mga kilos. Ngunit tiniyak sa kanya ni Hesuki na 100% pa rin siyang matino. Pagkatapos ay iminungkahi niya na bumalik sila sa dorm at pumayag si Hesuki. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang sarili na sabihing gustong-gusto niyang umakyat muli sa tore para masiyahan sa tanawin nang marinig ito ni Romeo. Naalala niya si Juliet at bumalik sa kanyang dating malungkot na sarili. Sa pagsasalita tungkol kay Juliet, ikinulong niya ang kanyang sarili at nalulunod sa kanyang kalungkutan habang nawawala si Romeo. Ngunit bumalik si Char at nakita siyang ganoon, tinawag niya ito ngunit hindi siya narinig ni Juliet. Nang sumubok pa siya ng ilang beses ay saka lamang nabalik sa realidad si Juliet at humingi ng tawad sa pag-iwas sa kanya. Pinagmasdan ni Char ang kanyang kaibigan ng mabuti at nang mapansin niya ang mga cookies sa tabi niya. Tinanong niya kung bakit hindi niya ibinigay ang mga ito kay Romeo noong gabi bago iyon. Ipinaliwanag ni Juliet ang lahat sa kanya at sinisi ang sarili sa kalagayan ni Romeo nang magsimula itong umiyak muli. Inamin niya na masakit ang distansya sa pagitan nila kalaunan ay hinanap ni Char si Romeo at nang makita niyang kasama nito si Hesuki, inatake niya si Hesuki habang hinahampas ang kanyang mga melon. Pagkatapos ay sinabi niya rito na kung ginamit niya ang mga ito para akitin si Romeo noon pa man. Mas lalo sana siyang nahulog sa kanya at hindi si Juliet at hindi sana nagdurusa ang kanyang kaibigan sa ngayon. Ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Romeo. Ibinigay niya rito ang mga cookies at nagreklamo kung paano siya naging mensahero para sa kapakanan ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa kanila at sinabing maghahanda na siya para sa party ni Juliet. Nang makalis na siya, kinain ni Romeo ang kanyang cookies at nagsimulang umiyak dahil napakasarap ng mga ito. Kalaunan, nagdesisyon siya at tinanong si Hesuki kung interesado ba itong mag-schedule ng party at sinabi ni Hesuki sa kanya na medyo. Maya-maya, kinausap ni Juliet si Kate. Ngunit naputol siya ng isa pang estudyante na dumating para ipaalam kay Kate na inaatake sila nang marinig ni Juliet na ang mga itim na aso ang nanghihimasok. Sinubukan niyang umalis ngunit sinundan siya ni Kate, sinasabing masamang ideya iyon. Itinuro ni Juliet na siya ang kanilang target at pinayuhan siyang lumayo muna sa pangunahing lugar. Samantala, si Romeo at ang kanyang mga kapwa itim na aso ay nasa ibaba, hinihiling na lumabas si Juliet para mabati nila siya ng maligayang kaarawan. Sinagot ni Scott at ng ilang iba pang puting pusa ang kanilang tawag at dumating sila na may kanya-kanyang pie. Nang sandaling iyon, nagsimulang lumipad ang mga pie kahit saan. Ngunit naiwasan ni Romeo na matamaan at palihim na umakyat sa itaas para hanapin si Juliet habang sinusubukang alamin kung saan pupunta. Siya ay inambush ni na Somali at Abby na mukhang namili sa basurahan. Nagtataka si Romeo at nagtanong kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya ipinaliwanag niya na pinalayas siya sa dorm at nakatira na sa bakuran simula pa noong sports festival. Gayunpaman, aayusin niya ang kanyang mga kondisyon sa pamumuhay sa pamamagitan ng paghuli kay Romeo at paghahatid nito sa mga puting pusa. Dahil ayaw siyang pakawalan ni Somali, nagpa siya si Romeo na linlangan siya para pakawalan siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na nagseselo si Abby sa kung gaano ito kakosid sa kanya. Agad na binitawan ni Somali si Romeo at kumapit kay Abby upang patunayan sa kanya na siya ang gusto nito. Pagkatapos ay ginamit ni Romeo ang kanilang pang-abala upang lumipat sa susunod na palapag. Ngunit siya ay pinigilan ng isang grupo ng mga estudyanteng may puting pusa na nagtangkang umatake sa kanya. Sa kabutihang palad, iniligtas siya ni Kate na hinayla siya pataas sa kisame ng malinaw na ang kaso kaya bumaba sila pabalik. Ngunit alam ni Romeo na hindi niya mapagkakatiwalaan ang lalaki dahil isa siyang puting pusa noong tinangka niyang tumakas.
Sinundan siya ni Kate at sinabihan siya kung saan hahanapin si Juliet. Dumating si Annie kasama ang ilang mga side character at pinagalitan si Kate dahil sa pakikipaglaro kay Romeo. Kaya tinawag niya itong Debbie Downer. Itinigil niya ang pagpapanggap at ipinakilala ang sarili kay Romeo bilang kinatawan ng mga puting pusa na ikinagulat ni Romeo nang magsalita si Annie, isang mapang-abala, at pinayuhan si Romeo na sumuko na. Dagdag pa ni Kate na kung tatanggi siya, maaaring maging mas malala ang sitwasyon habang nangyayari ang gulo na ito. Desperadong sinusubukan ni Juliet na lumabas ng kwarto. Nakakulong siya nang mapagtanto niyang gagalaw ang pinto. Napagpasyahan niyang isugol ang lahat sa pamamagitan ng paglabas sa bintana pabalik sa baba. Tumanggi si Romeo na sumuko kaya sinimulan siyang bugbugin ni Kate habang sinusubukan nitong mag-isip ng pinakamahusay na paraan para makatakas sa baliw na si Perfect. Narinig niya ang tunog ng sipol. Halos hindi ito marinig, ngunit narinig pa rin niya ito. Kaya sinugod niya si Kate at inihagis ang kanyang blazer sa mukha nito, saka sinabihan si Kate na itigil ang pagiging matalino. Ngunit ngumiti lang si Romeo at sinabihan siyang tumingin sa ibaba, nagpas siyang lokohin siya. Tumingin si Kate sa ibaba at laking gulat niya nang makita niyang nakatali ang kanyang mga binti gamit ang sinturon. Natuwa rin siya at pinuri si Romeo sa kanyang mabilis na pag-iisip ngunit nagsimulang magreklamo ang mga puting pusa. Sinasabing hindi pa ito ang tamang oras para humanga sa kalaban dahil sa kanilang pagkagambala. Sumugod si Romeo sa bintana at tumalon palabas bago pa man siya mapigilan ng sinuman. Gayunpaman, nahuli niya ang kamay ni Juliet at hinayla ito paakyat sa balkonahe sa ikaapat na palapag ng walang nakakapansin. Habang naroon, nalaman ni Romeo kung paano nakarating si Juliet sa balkonahe mula sa silid. Nakulong siya sa loob at pinagalitan dahil doon nang sabihin nitong mapanganib ang ginawa niya. Sinabi niya rito na parang dalawang gisante sa isang pod sila dahil mapanganib din ang pagsalakay sa dorm niya. Bigla siyang umiyak at sinabing nag-aalala siya sa mangyayari sa kanya kapag nalaman ng kapatid niya ang ginawa nito. Tiniyak sa kanya ni Romeo na magiging maayos siya at isiniwalat na sumugod siya sa dorm nito para batiin siya ng maligayang kaarawan. Nang marinig ito ni Julie, tinanong siya kung nagkagulo ba ang utak niya dahil marami na siyang nagawang kalokohan sa buhay niya. Pero mas lalo lang lumakas ang iyak niya nang sabihin niyang mahal niya ito at tumugon si Romeo sa pamamagitan ng pag-iyak at pagham sa kanya noong panahong iyon. Nakarating ka sa dorm ng mga puting pusa at pinarusahan mo ang lahat ng estudyante ng mga itim na aso roon nang hanapin niya si Romeo. Sinubukan ng mga kaibigan ni Maro na tumakas ng hindi napansin ngunit nahuli sila ng isang prefect ng puting pusa na nagngangalang Rex. Ang lalaki ay parang gym bro, parang babae ang damit at sinabihan niya ang mga lalaki na pakakawalan niya sila kung ipapakita nila sa kanya. Maaari silang maging mas cute kaysa sa kanya nang sinubukan nilang umakto na cute. Sinuntok sila ni Rex sa mukha at sinabing sila nga masama siya rito. Lumingon siya bilang si Suki at tinanong kung gusto nitong sumali sa pageant. Ngunit tumanggi ito pagkakapasok ni Maro at nakakagulat na nang makita siya ni Rex. Ipinahayag ni Rex na si Maro ang pinaka-cute na taong nakita niya. Nahihiya, nanumpa si Maro ng paghihiganti. Ngunit bago pa man siya makagawa ng kahit ano, bumaba sina Romeo at Juliet, nagkunwari silang nagpay-fight at nang ibalita nila na natapos ito sa tabla. Bumalik ka na ba? Tinanong ng prefect representative ang kanyang kapatid kung ang taong nakita niya ay si Juliet bago pa ito maitanggi ni Romeo. Sinuportahan mo ang kanyang pahayag gamit ang hindi maikakailang ebidensya. Pero sinabi sa kanya ni Juliet na haka-haka lang niya na sinusuportahan siya ng puting pusa at hiniling na humingi ka ng tawad sa paggawa ng mga walang batayang pahayag. Tumanggi kang umatras, nabanggit mo ang rosaryo at sinabing napansin niya na binilog ni Romeo ang kaarawan nito sa kanyang kalendaryo. Nagtalo si Juliet na walang ibig sabihin ang mga bagay na iyon. Kaya nagpasya kang gamitin ang kanyang trump card at inilabas ang plot cover na natagpuan niya sa kwarto ni Romeo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Juliet na kung i-cross-check nila ang laki ng kanyang tasa gamit ito, makikita nilang tama siya agad. Sumiklab ang mga putok sa kwarto at kinundena ng karamihan si Romeo. Pero bago pa lumala ang mga bagay-bagay, pumasok si Kate at sinabi niya sa akin na may perpektong paliwanag para sa lahat at inimbitahan niya si Juliet sa kanyang opisina para mag-usap. Tumanggi kang magtagal. Sinubukan mong ilayo si Romeo. Pero nag-alala ang bata na tapos na ang relasyon niya kay Juliet at ayaw niya iyon. Kaya sa desperadong pagtatangka na iligtas ito, lumingon siya para kausapin si Juliet. Gayunpaman, bigla niya itong hinagisan ng espada at hinamon ito ng tunggalian upang ibalik ang kanyang karangalan. Hindi maintindihan ni Romeo kung bakit niya ito ginagawa at sinubukan niya itong kumbansihin na tumigil na. Ngunit hindi siya binigyan ni Juliet ng pagkakataon at inatake siya. Agad na ipinagtanggol ni Romeo ang kanyang sarili. Ngunit tumanggi siyang sumugod sa offensiba, sinusubukan pa ring intindihin si Juliet dahil hindi umaatake ang kanyang kapatid.
Nagkomento ako na ang kanilang tunggalian ay isang maingat na pinlanong palabas. Kalaunan ay napagtanto ni Romeo na hindi tumutugtog si Juliet. Kaya nagpasya siyang magseryoso rin at ibinigay sa kanya ang gusto nito. Sa isang punto, itinuro niya ang kanyang dibdib at sinabi sa kanya na kung hindi siya pamalya, kukunin niya ang kanyang buhay. Ginaya ni Romeo ang kanyang mga kilos at sinabihan siyang subukan ang kanyang swerte na naging dahilan upang matakot ang mga manunood na sila ay nakikipaglaban hanggang kamatayan. Tila walang pakialam ang dalawa sa kanilang mga opinyon at bago pa man makapag-react ang sinuman, nagtamas sila sa dibdib. Maya-maya, nagising sina Romeo at Juliet sa infirmary at inilabas ang kanilang mga sirang rosaryo. Lumabas na noong itinuro ni Juliet ang kanyang dibdib kanina, sinasabihan niya itong ito ng kanyang rosaryo. At nang mapagtanto niya ito, itinuro niya kung saan siya labis na nabibigatan. Sa sobrang gulat, nagsimulang umiyak si Julie at inamin na natatakot siya na baka hindi magkamali ang mga bagay-bagay at maghiwalay sila magpakailanman. Sa halip na subukang aliwin siya, inilabas niya ang mga singsing sa kanyang bulsa at ipinaliwanag na iyon ang regalo niya sa kaarawan. Gusto niya itong ibigay kay Julie bilang isang ipinangakong singsing at sinabing susubukan niyang maging isang prefect para mabago niya ang paraan ng pagpapatakbo ng paaralan. Isinuot niya ang singsing sa daliri niya at hiniling na hintayin siya hanggang doon. Nangako si Juliet na hindi mo siya yayakapin kinabukasan. Pinagalitan kayo ni Kate ng mga dorm coordinator nila dahil hinayaan nilang lumala ang sitwasyon sa pagitan nina Romeo at Juliet. Humihingi ka ng paumanhin sa maling paghawak ng mga bagay-bagay. Pero tiniyak mo sa kanila na hindi na ito mauulit. Ipinalam din niya sa kanila na sina Romeo at Juliet ay nakakulong sa kanilang mga dorm sa buong linggo bilang parusa sa kanilang mga ginawa. Noon lang nila napagtanto na nakatulog pala si Kate at sinimulan siyang pag-alitan isang linggo pagkatapos ng kanilang parusa. Magkasamang lumabas sina Romeo at Juliet sa lawa. Tinanong ni Juliet si Romeo kung seryoso ba siya sa pagiging prefect at sinabi ni Romeo na seryoso siya. Inihayag niya na nakausap na niya si Ayu tungkol sa kanyang mithiin at sisimulan ang kanyang paglalakbay patungo sa perpektong barko sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang chore boy ng prefect. Ipinakita niya ang suporta nito sa kanya. Isinuot ni Juliet ang kanyang singsing sa kanyang daliri at sinabihan siyang huwag sumuko nang hindi ito nagsalita pa. Sinubukan siyang pasalitin ni Romeo ngunit aksidenteng nahulog siya sa tubig sa halip na hilahin palabas. Lumapit si Juliet at sinabi sa kanya na ang kanilang relasyon ay kikilalanin balang araw, magkakaroon ba ng pampublikong lugar sina Romeo at Juliet o mapipilitin ang kanilang mga bansa.